Ayan, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Okay, sige. Antay lang tayo sa iba. Ang dami kasing nag-request, nag-chat, dito na lang daw. Sige, dito tayo. Yan. Prof. Ed, para daw mapanood nila. Sige, ayan. Maganda to guys ha, maganda to ngayon. Yan. Sige, share ko yung screen. Okay. Yan, good morning, good morning. Ayun. Yes, Marivic, good morning. Yan. Good morning. Malapit na ang let. Ayan, dapat handa na. Okay. Malapit na ang let. Ayan. Konting tiyaga na lang ha. Konting tiyaga na lang. Kaya yan. Kayang-kaya yan. Good morning, Roxanne. Ayan, si Roxanne. Konting tiyaga lang. Mm. Mababawi din yan pag pumasa na sa let. Yung mga pagod nyo, yung pagre-review nyo, okay, pag pumasa sa let, sulit na sulit yan. Okay, sulit yan. Kaya huwag kayong mapagod. Doble-doble ang saya niyan pag pumasa. Yan. Yan si Christine, nandito na si Christine Hermosa. Nandito na yung ano natin, artista natin. Good morning. Yan. LPT na by March. Yes, oo, sigurado yan ha. Sigurado yan. Oo. Kasama niyo ako mag-celebrate. Virtual. Virtual drinking. Yan. Virtual drinking tayo. O, pagpasa nyo, di mag-ano tayo dito, mag-session tayo dito. Online session. Okay, sige. So paglabas ng result, magla-live tayo paglabas ng result. 'Di ba? Para masaya 'yan. So join kayo paglabas ng result ha. Magla-live tayo paglabas ng result. Ayan. So hintayin muna natin yung iba kasi baka mamaya may gusto pang sumali. Sige, mga 2 minutes. Tandaan ha, paglabas ng result, magla-live tayo. Tapos join kayo para i-ano natin. Hmm, papasalihin ko kayo, papasalihin ko kayo sa live. Ayan, papasalihin ko kayo sa live talaga. I-invite ko kayo sa live para masaya. Para masaya ang result, 'di ba? 'Yan, sige. Yung mga mahuhuli, edi ano na lang ha. Sige, okay, simula tayo. Kuha kuha muna kayo ng papel at saka ballpen, sige. Papel tsaka ballpen, ready na kayo? Kasi may pasasagutan muna ako sa inyo. 'Yan. So, 'wag na mag-ano ha, 'wag na mag-Google, ganyan. 'Wag na mag-research, okay? Sagot na lang diretso. So, kada question dito merong 20 seconds, okay? So, kada question 20 seconds ha. So, ready na, papel tsaka ballpen o kung gusto niyo type niyo na lang diyan sa cellphone niyo. Okay, yes, andito si Chivi, ayan. Good morning, yes, good morning. O, simula na tayo. Ready na mga papel tsaka ballpen. O sige, 20 seconds per question. O, dapat mabilis nang sumagot ha. Dapat mabilis nang sumagot. O sige, maikli lang naman 'to. Ayoko kasi mag-overload kayo ng information. Sa mga coaching dapat hindi masyadong marami muna, okay? O, doon na tayo 'pag mga malapit na siguro, okay, 1 week before 'yan, diyan ko kayo bibigyan ng mga 150 questions. Ite-test natin yung knowledge niyo kung hanggang saan na ba okay? Sige, start tayo. Number 1, ito na. Oh, 20 seconds per question, ayan. Mabilis na dapat sumagot ha.
Ayan, 20 seconds per question, ayun, okey. Number 2, ise-send yung answer niyo, ha, send yung answer niyo, drop your answers mamaya, huwag kayong magkopyahan kasi check na lang natin mamaya, okey. I-di-discuss naman natin 'to. Ayan, yung mga nahuli, dun na lang kayo sa number na naabutan niyo, okey? Next, number 3, ayan na, number 3 na. Yan, sagot muna mamaya di-discuss natin 'to. Wag na mag-research, ha, dapat mabilis ng sumagot dito. Ayan, sige next, number 4, ayan. Practice ng mabilis sumagot. Yan 'di ba may exam kayo, ayan next, number 5. First lang. Andito na si Starbucks, ayan si Starbucks. Hinanap ka ni Nelson Asaytono last time, ayan wala ka kasi Starbucks. Ayan na, number 6. Ayan, okey next, number 7, ayan number 7 na. May choices na, may choices na daw, ayan. Ayan, sige. Number 8, yung mga nahuli, dun na lang kayo sa number na naabutan niyo, ha. Tapos comment your answers mamaya, ha, para ma-check natin. At least alam niyo kung hanggang saan na kayo ngayon. Yan. Good morning, ayan si Arnold. Okey, andiyan na si Arnold. Next, number 9, ayan na, number 9 na. Ayan na, sige. O yung mga nahuli ano na lang, ha, dun lang kayo sa number na naabutan niyo kasi nagsimula kaagad ako, eh, ayan. On time tayo, ayoko na nade-delayed, ayan. Isulat niyo muna sa papel, eh, ano, o kung gusto niyo isulat diretso diyan, sige okey lang, ayan sige, para nandiyan na. Huwag kayong magkopyahan na lang, ayan, ha. Ayan, next, number 11. 'Di ba 20 seconds lang, 20 seconds lang 'yan, kada question. Dapat kasi mabilis ng sumagot, ha, masanay na mabilis sumagot para pagdating na actual test hindi magreklamo, yung iba nagrereklamo kulang daw yung oras. Hindi kulang yung oras, kulang kulang yung pag-review mo, ayan, kulang yung pag-review. Ayan, kulang yung oras, yung iba nakatapos tapos pumasa tapos ikaw hindi natapos, hindi ka pumasa, 'di kulang yung pag-review mo, hindi yung oras, okey. Ayan na, sige next, 12 na, ayan, okey. Number 13, 20 seconds lang 'yan per question, ha, 'yan, sige sulat niyo na lang diyan. Tapos mamaya i-check niyo, ha, check niyo, check natin 'yan mamaya di-discuss natin 'to isa-isa. 'Yan, nandito si Lizelle, si Romeo, ayan, si Ira, ayan. Okey, next. Lagyan niyo rin ng number baka may malito kayo mamaya, ayan na. Eto na, number 14, analogy na.
Okay, sige. Sige. Next, ayan, number 15. Number 15 na. Mabilis lang 'yan, ha. Madali lang itong number 15. 'Di ba, analyze lang 'yan. Next. Ayan. Hmm, okey, sige. Okay, next. Ayan, next tayo, ayan. Sulat niyo lang mga answers niyo, ha, ayan. Yung iba kahit isahin niyo na mamaya. Ayan, next, number 18. Dito naman si ano, si Starbucks, oh. Wala si Nelson, eh, wala si Nelson. Wala si Nelson, mamaya dito si Nelson mamaya. Ayan, 18. 19, ayan, 19 na. Ayan, next, number 20, ayan na. May fishbowlan ba daw sabi ni ano, ni Toffee, oh. Ito si Toffee, oo, ayan, 21, ayan. Yung nahuli, pasensya na sa nahuli, ha. Ayan, kasi on time kasi ako nagsisimula lagi, eh. Tsaka ayoko ng maraming dada, sayang ang oras, 'di ba? 'Yan, diretso na kaagad diyan. Wala na maraming dada, sayang oras, ayan. Hats tsaka lats. Independence Day. 'Yan, sige, 22. Madami pa rin nagkakamali, 'di ba, sa mga questions, oh. Kahit yung madadaling questions marami pa ring nagkakamali, ha. Ayan, number 23. Tinitingnan ko lang naman yung mga answers niyo, oh. Kahit dun sa mga madadali nagkakamali pa rin yung iba, ha. So, practice-practice na talaga 'to, kailangan na. Hmm, construction company. Ayan, so 23, next, 24. Analyze niyo lang yung question. Ayan, 24 na. Lagyan niyo ng number para mamaya pag-check niyo alam niyo kung anong number yun. Baka mamaya kasi ibang number pala yung chineck niyo, 'di ba? Ayan, oh. Ibang number yung nakita niyo. Ayan, next. Ayan, 25. Ayan, mabilisan na. Nandiyan na si Joy, si Joel, ayan. Yung mga nahuli, naku, pasensya na kasi talagang nagsisimula kaagad ako. Sayang kasing oras, ayan, ayoko ng sayang oras, 'di ba? Kung magtsitsismis ka lang, magkukuwento ka lang, diretso ka na dito, diretso na, diretso answer na. Diretso na tayo sa discussion, 'wag na yung maraming ano, 'yan. Diretso na sa exam 'yan, 25A.
25, mga ang answer nila dito si Joy rin, ayan si Joy rin. Joy ka rin, ayan. Joy ka rin, ayan. 27. Nahuli yung answer ni Lizelle, 27 na tayo. May mga delayed yata, mga delayed. Ayan, sige next, 28, ayan. Ito na last item natin 'yan, last item, okey, 30, ayan. Last item 'yan natin, yung mga paborito niyo, mga dyscalculia, dysgraphia, mga paborito niyo. Yan mga paborito niyo, oh. Yung paborito dyscalculia, dyslexia, lumalabas din 'yan, okey, lumalabas din 'yan, eh. Verse 30 na tayo, sige. Ayan. Stop na natin 'to, sige, lagay niyo lapag niyo na yung mga answers, yung mga nagsulat sa papel, lapag niyo yung answers. Sige, ayan. Lapag niyo yung mga answers niyo para ma-discuss na natin. Sige, tingnan natin yung mga answers. Wag na kayong magkopya, wag na magkopyahan. Wag na mag-research, dapat diretso na 'to, ha? Diretso na 'to. Yung mga nagsulat sa papel, sige, perfect. Lagay niyo na. Ayan, good. Nandito na si Chivy, naglagay na siya ng mga answers niya, 'yan. 'Di ba? Abacada daw, abacada, egaha, ila, ayan na sinulat ni Chibi. Yung iba, sige, yung mga nagsulat sa papel, type niyo na yung mga answers niyo diyan, sige, para ma-check natin. Huwag kayong mag-alala, okey? Di-discuss natin 'to. Yan, ang purpose nito para talaga matutunan niyo kung paano sumagot sa actual let, ha? Ay, hindi, siraulo 'to si siraulo talaga 'to si Starbucks, Oo, yung ano niya si ano, si Toffee, ganyan yan si Toffee. Ganyan si Toffee, sumasali yan dito, yan. Na nangaasar yan, nangaasar. Nangaasar yan. Umalis daw yung sumagot ng ano, mali. Number 9 naabutan or 7, okey lang yan, sige, okey lang yan. Okey lang yan, yan. Okey lang yan, okey lang yan. Sige, yung naabutan niyo, yun lang ilagay niyo, okey? Gutom siya sa mga questions. Number 10 naabutan, okey lang yan, sige. Okey lang yan, So, parang dun mo lang din i-calculate yung average mo mamaya kung saang number ang naabutan mo. 'Di ba, alam mo naman paano mag-calculate ng percentage. Ka na. May sabay naman kayo magte-take ng test, 'di ba? Prof Ed, 'pag magaling ka mag-analyze, critical thinking ng question tsaka ng mga choices, ang dali lang sagutan ng Prof Ed. Okey, sige, discuss na tayo, okey? Discuss na tayo, ayan, sige. Magdasal ka na daw. Ayan, sabay naman kayong magte-take, 'di ba? Sige, start tayo, yung mga keywords lang, sige, keywords lang. Number 1, ito yung question number 1. Sabi dito, "These can serve as components of graphic organizer but not" graphic daw, 'di ba? Graphic.
Ano ba yung graphic? Nandiyan na sa question, 'di ba? Andiyan na sa question, eh, graphic organizer, eh, 'di ba? Oh, so ang tamang sagot dito, number 1 is, ayan na, ha, narrative. Bakit siya narrative, 'di ba? Kasi nga graphic organizer, keywords ka na diyan. Oh, concept patterns, descriptive patterns, pictographs, oh, 'di ba may mga pictures 'yan, eh. Oh, may mga pictures 'yan sila. Ito naman magna-narrate ka lang, narration lang 'to. May graph ba 'yan diyan, may graphic ba 'yan, 'di ba wala. But not, ang nakalagay diyan, but not. Okay, ayun may answer na yung iba, si Annabel, ayan, si Annabel Rama. Sagot oh, sige, huwag kang maingay diyan ano, ha, huwag kang maingay diyan, Tofi, maingay 'to si ano, tulog na. Nandito si Annabel, ayan. So, letter B, narrative, very good. So, yung tumama dito, good job, ha. Analyze lang ang question. Analyze lang question, madali lang 'yan. Oh, number 2 tayo, sige. Pero ayan ang organizer, ayan, oh, 'di ba? Oh, advanced organizer, learning activities, new information, prior knowledge, organize information, receive new information. Okay, ganyan mag-organize ng, oh, ayan, sige. Next question. Ayan, yung mga tulog daw sa chapter 4 ng research, oh, ayan. Oh, 'di ba? Ayan. Oh, next question, number 2. Ito 'yon. There are varied aspects to professionalism among teachers. But which aspect is is their inner ideals? Inner, ha, sabi inner. Ayan. Commitment and dedication as teachers. Alin daw dito yung inner ideals nila? Yung commitment nila tsaka yung dedication nila. O sige, yung mga sagot diyan, anong mga sagot niyo diyan? Number 2. Ayan, tingnan natin. Tingnan natin yung mga sagot nila. Yung kay ano, okay, sige, work aspect, ayan. Sabi ni ano, work aspect daw. Yung nahuli ka ba nito? Nahuli yata si Romeo and Juliet nito. 'Di ba? Oh, next, ayan tingnan natin. So, work aspect kasi inner, eh, inner. Ito outside naman 'to, ethical, social 'yan, eh. Social din 'to, cultural, 'di ba? Hindi rin, sa culture 'yan, eh. Inner, ayan, inner ideals. So, work aspect. Okay, so commitment mo, ethical, hindi naman 'yan commitment, 'di ba? Oh, cultural, hindi rin 'yan commitment. Social, hindi, lalong hindi. Inner ideals mo 'yan. So, work aspect. Good job. Oh, ang daming tumama. Ito yung ethics, ha. Is connected to cultural meaning and social power to provide the philosophical base for justice, proper use of power and authority, and right relationships. Okay, as a whole, decisions and their rightness, consequences, and the context are all ethically very important in the development of sustainable society. Okay, so work aspect. Okay, good job. Next, number 3. Tingnan natin yung mga answers news number 3. Work aspect. Very good. Ang daming tumama. Ang dami pa rin naliligwak sa question, ha? Mag-practice na kayo, yung mga nagkakamali pa dito dapat hindi na magkamali. Ayan, sayang yung puntos nito. Maraming late sa work. Eh, sabi ni Tofi, yung mga laging late sa work daw, ayan, laging late sa work, eh. O kaya ako, lagi ako nagsisimula ng maaga, okay? On time tayo, ayoko. On time tayo, wala na. 'Pag start natin, antay lang tayo ng konting mga manonood tapos start kaagad. Gano'n tayo, ha, gano'n tayo. Sayang magtsitsismis pa tayo, 'di ba? Tsismis pa. 'Wag na magtsismis, diretso na. Number 3, anong mga sagot niyo dito? Which of the following is the equivalent of self-awareness? Which is basic to social, ayan, self-awareness daw. Tapos basic daw siya to emotional growth among learners. So, may social tsaka emotional growth. Society. Tapos may emotion pa. Ano ang tamang sagot niyo diyan? Sige, number 3. Yung mga sagot niyo diyan, naku naligwak na kanina, 'di ba? Sagot na kanina. Letter B, letter B, letter B. Ayan, mga letter B ang sagot nila, 'di ba? So the correct answer is good job, letter B, 'di ba? Kasi nga self-awareness. Hindi naman 'yan integrity. Self-awareness, yung integrity naman, yung uprightness mo, 'di ba? Trust, lalo naman hindi trust, lalo naman hindi altruism. Nakaabot ako perfect, ayan. Si Romeo daw kung nakaabot perfect, 'di ba? Ayan, self-ego, 'yan, 'di ba? Kung nakaabot siya perfect, kung nakaabot good job, 'di ba? Perfect. So, sa let, Romeo, huwag kang magpa-late. STEM, yes, nasa STEM ng sagot. Romeo, sa let, baka sa actual test magpa-late ka, magpa-late, ayan.
Alam niyo maganda mag-review sa umaga talaga, hmm. Sa umaga maganda mag-review, oo. Bakit? Kasi puwera na lang dun sa mga ano, sa mga puwera na lang dun sa mga GY magtrabaho. Maganda kasi mag-review sa umaga. Bakit? Kasi yung sarili mo medyo ano pa, presko pa, 'di ba, fresh na fresh. Oh, yung mind mo fresh, yung body mo fresh, nakapagpahinga ka kasi. Maganda mag-review sa umaga. Sa gabi ka naman kung nagtatrabaho ka, eh, siyempre pagod na yung katawan mo, pagod pa isip mo, oh, 'di ba? Oh, nasa work po sir habang 'yan maganda 'yan, oh, puwede mong pagsabayin 'yan, 'di ba? Puwede rin 'yan, oh, good job. Okey, gano'n din ako, eh, habang nagtatrabaho nagre-review ako dati, oh, 'yan. Self-esteem is your overall opinion of yourself, 'di ba? Oh, sarili mo. How you feel about your abilities and limitations. When you have healthy self-esteem, you feel good about yourself and see yourself as deserving the respect of others. So, self-esteem, okay? Oh, yun ang sagot natin, self-ego. Yan. Number 4, or ego-esteem. Ah, what activity of human intelligence attaches value or quantitative? Ayan na, tingnan nyo value or quantitative description. Ah, to measuring results of learning and school activities. Measuring results of learning. Sige, sige tingnan natin. School activities 'yan, ha. Mali ka pa dito, umalis ka. Ayan. Eh, 'pag mali siyempre 'pag mali ka pa dito naku, ayan. Napakasimple ng question 'di ba, lalo na simple lalo yung choices napakasimple, 'pag mali pa lagot na. Mali pa. Quantitative, quantifiable, quantitative na 'yan, ha, measuring pa, may measurement pa. 'Pag nagkamali ka pa diyan, iyak na iyak na sa actual. Oh, tingnan nga natin yung mga sagot ni rito sa number 4. Balikan ko lang yung mga comments is number 4. Ayan, may sumagot. Naku po, delikado dito sa number 4, ha. Hmm, ayan, sige. Naku, maggi-GG tayo dito, ha. Mag-iingat kayo sa number 4, tiningnan ko, binalikan ko yung mga sagot niyo, number 4, may nagkakamali pa sa number 4. Binalikan ko yung mga sagot niyo, may mali pa sa number 4, 'di ba? 'Pag mali sa number 4, pitikan mo yung ilong mo, ayan, pitikan mo yung ilong mo. Siyempre, quantitative description, 'di ba? Quantity, may numbers, 'di ba? Ayan, kaya nga may measuring results of learning sa school, 'di ba? Kung sa school ka, siyempre assessment. Oh, assessment, bakit ka naman mag-a-analyze diyan? Bakit ka naman mag-a-understand? Bakit ka mag-critical thinking, may measuring results na nga, may results na nga, may number na nga, may quantitative. So, assessment kasi sa school na nga siya, eh. Nasa question na, okey? Oh, intindi ng question tapos yung choices napakadaling sagutan nito kahit siguro 10 seconds, kahit siguro 10 seconds kaya mo 'tong sagutan kaya yung sa timer ko 20 seconds lang talaga yun, kayang sagutan ng 20 seconds yung mga questions sa Prof Ed 'pag, nag-analyze ka lang mabilis ka mag-analyze. So yan, so in education, the term assessment refers to the wide variety of methods or tools that educators use to evaluate, measure, ayan nandiyan na. Ayan, Toffee Factory. Ganyan talaga yan si Toffee Romeo, wag mo na yan siyang intindihin, ayan. Wag mo na siyang intindihin, ganyan talaga yan si Toffee, okey. Siguro nanibago siguro si Romeo kay Toffee, eh. Madalas yan si Toffee mag-attend dito, yan. Ganyan talaga yan siya 'pag nag-a-attend yan, pampagulo, pampagulo. Ayan, sige joke lang. Ayan ha, kita niyo na 'di ba? Evaluation, assessment kasi yan, eh. May quantity, may measuring 'di ba? Nagbibilang ka, nalalaman mo. Assessment, tandaan niyo 'yan, ha. Naku 'pag sa actualet mali pa rin kayo diyan, okey lang 'yan ngayon, okey lang 'yan ngayon, 'di ba? At least kasi dapat ngayon kasi 1 month na lang, ready na kahit papaano, okey? Kahit papaano alam niyo na sumagot ng mga questions. Next, number 5, which of the following will not be acceptable to Max Sheller's hierarchy of spiritual values? Hindi daw acceptable diyan. Ayan, nagkamali ka pa diyan. Ewan ko na lang sa'yo, ewan ko na lang sa'yo. Eto na yun. Eto na yun, dito yung sinasabi ni Toffee kanina, 'pag nagkamali ka pa dito, umalis ka na, umalis ka na, umalis ka na. 'Di ba spiritual na yan, eh. Wag ka na magkamali diyan, 'di ba? Dali lang, 'di ba? Ganito lang guys, yung sa
Actually, sinasabi ko na sa inyo kung may mga repeaters tayo dito, ganito 'yun, ha. Critical thinking talaga ang professional education, critical thinking. Mabilis ang pag-understand ng questions o pag-analyze ng questions. 'Di ba madali lang siya kasi spiritual values, alangan namang isama po yung sin diyan, 'di ba, spiritual values na baka kasi iba yung ano. Sa iba kasi siguro nagdadasal kaya sa iba kasi siguro nagdadasal. Joke lang. Okay, sige, good job, Sin. 'Di ba ito yung kay Max Scheller's hierarchy of values. Ah, so values of the holy, spiritual values, vital values, tsaka pleasure values. Ito yung pleasure values, the pleasant against the unpleasant, the agreeable against the agreeable. Ito yung hierarchy niya. Ito yung spiritual values. Values independent of the whole sphere of the body and of the environment. Grasped in spiritual acts of preferring, yan, loving and hating. Ayun, okay? Ito si Max Scheller, oh. Baka hindi niyo kilala si Max Scheller. Ito na si Max Scheller. Repeater, nandito na. Nadali ng Family Feud. Primates. Okay. Eh, ano naman yun, Gen Ed naman yun. Okay, sa Gen Ed, Gen Ed naman yun. Pati si Joel. Gen Ed, kasi sa Gen Ed, guys, kahit mababa ang score mo sa Gen Ed, o pagpalagay natin na 80 ang score mo sa Gen Ed, walang problema yun. Okay? Ang tirahe nyo talaga, dito kayo sa Prof Ed, at saka kasi yung Prof Ed, sa BE Ed, 60%. Sa BS Ed naman, 40%, 20% lang kasi ang Gen Ed. Okay, 20% lang siya. Puwede makaapekto siya ng hindi gaano kalaki, hindi gaanong kalaki, okay. Pero itong Prof Ed talaga ang bigat nito, naku po. Kaya ang goal ko sa mga nanonood, okay, ayan. 19 ako kasi. BE Ed ka pala. Dun ka tinamaan sa Prof Ed. 'Di ba sa Prof Ed ka tinamaan, yan kasi yung Prof Ed 60% of BE Ed yan, eh. Kaya dapat dito ka talaga mag-practice sa Prof Ed, okay. Prof Ed ka mag-practice. Oh. Hula-hula lang 'pag di kahit maka-80 ka lang sa Gen Ed okey na 'yan, eh. 80% basta yung Gen Ed yung Prof Ed mo maka-86 ka dito sa ano, sa Prof Ed, sa mga BS Ed natin. Kahit pa 70 pa yung major mo diyan, pasado 'yan. 69 bastos pa joke lang, ayan. 69 69 average, yes. Ayan sige. 69 Prof Ed. Ang baba! Dun ka tinamaan, 'di ba sabi sa'yo diyan ka tinamaan sa Prof Ed, eh. Oh, Prof Ed ka 60% 'yan ng ano, sa BE Ed, dito tayo mag-focus. Kaya ako dito ako nag-focus sa Prof Ed talaga. Prof Ed tsaka major, 'di ba? Madali lang 'tong Prof Ed, eh. Isipin mo, ako nag-review ako mga 1 month lang tapos self-review pa. Tapos nagtuturo ako na kasi online, IELTS, 9 to 12 hours a day, 'di ba? Ganyan lang 'yan, kayang-kaya 'yan. Sige, eto si Max Scheller, baka hindi niyo pa kilala si Max Scheller. Ang tawag sa kanya kasi ni Jose Ortega is Adam of the Philosophical Paradise, ayan. Ayan daw, gawin daw helicopter 'yang 69, eh. Ayan, So ang 74 point, no review 74.60, muntik na, 'di ba? Muntik na. Kayang-kaya 'yan, 'di ba? Ako 1 month review lang ako dito sa ano, pero yung nag-take ako ng civil service, no review talaga ako nung civil service, isipin mo civil service, no review tapos ang passing ng civil service 80. Oh, tapos pumasa pa ako, pumasa pa ako 1 take lang. 'Di ba? Civil service pa, medyo mas mahirap yung civil service kasi mas mahirap yung civil service tapos naka-80 pa ako, 'di ba? Okay, sige. 'Di ba, okey lang 'yan, siguro may ano, may bakit kaya hindi nakapag-review 'to si ano, si Junella. Baka busy si Junella last time, pero ito dapat mag-review, itong tandaan niyo guys. Sayang, 'di ba, sayang, 'yan. Eto nasabi ko na 'to, yung last nung discussion ko last time kung pinanood niyo 'yun, okey, nasa YouTube ko panoorin niyo 'yun, diniscuss ko na 'yan, eh, okey, baka pagalitan tayo dito. Pagalitan tayo dito. Baka pagalitan kasi tayo dito. Nagvo-volunteer daw siya 2 years sa public, ayan, okey. Baka pagalitan tayo nila, eh, 'di ba? Pagalitan tayo ng PRC, ayan. Okey, sige.
Oo, i-cha-chat ko na lang, i-cha-chat ko na lang. Sabi ko nga kasi, eh, hindi yan mangyayari, okey, hindi yan huwag kayong mag-alala, 'yan, hindi yan mangyayari. Okey, so hindi mangyayari. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Okey, critical thinking lang. Pinost ko, critical thinking, yan sinasabi ko, critical thinking, okey? Isipin mo, oh, sabi, bill pa lang po ata yan, ayan, bill pa lang yan. Isipin mo, oh, is may mga binabayaran din kasi yan sila, 'di ba? Oh, 'pag nag-limit sila kaya nga yung tandaan niyo kaya nga yung 60 units tinanggal kasi medyo siguro na-short, 'di ba, na-short, oh, ayan. Lalo na 'pag nag-limit sila ng mga repeaters, 'di kokonti magte-take, 'di ba, kakaunti magte-take, oh, 'di papaano na lang, 'di ba? Papaano na lang, ayan. Prof Ed tayo, yung major kasi memorization, usually kasi major nasa memorization yan. Lahat ng major yan, oh, kuwento lang yan. Oh, yung major memorization, usually major memorization yan, Prof Ed, critical thinking ang Prof Ed, okey, ayan. Kaya yan, oh. Oh, ayan sige, ayan daw sabi ni Sophie, oh, 60. Oh, 60 lang lagi score niya. Ayan, oh, sige So, ayan si Max Scheller. So, dapat alam niyo yan Oh, next question tayo, number 6. Oh, sige. Ayan na number 6 para matapos natin 'to, para ma-check natin kung ano yung average niyo dito. Oh, how will you criticize characterize pa, sorry kasi ang gulo niyo kasi, Kaya niyo yan. How will you characterize contemporary progressive education? Oh, ayan na, contemporary Contemporary progressive, ayan. Oh, self-review, Soxay major. Oh, kaya yan, oo. Hmm. Kayang-kaya yan, yung dalawa kong kasamahan dati mga soksay din sila, 1 month lang din halos 1 month review lang din pumasa naman. Basta mataas ang score niyo talaga sa Prof Ed, okey? Yung mga scores namin sa major, di focus kayo sa major saka sa Prof Ed, yung Gen Ed kasi 20% lang naman, kayang-kaya yan, sige, okey. Ayan, ay number 5. Ano ba yung number 5 kanina? Sige, may binili daw siya kanina. Eto si Sin, ayan si Sin. Si Sin, sa letter C, ayan may binili daw siya. So contemporary progressive education ang sabi diyan contemporary. Oh, ang sabi nila science-based, 'di ba? Science-based. May nag-answer ng C, may nag-answer ng C yung C ang number 5, 'di ba? Number 6 B, ayan number 6 B, science-based. Yes, very good. So science-based na 'yan Kapag contemporary progressive, science-based na talaga tayo Ayan, Science-based essentially means that some decision that is made is done in a way that takes scientific methods. Ganyan talaga tayo ngayon. Okay, hindi na 'to mga haka-haka. Wala na yang mga haka-haka. Wala na yan ngayon science-based yan. Very good, contemporary. Genius. Kasi underground traditional. Traditional lang 'di ba, haka-haka lang, paniniwala lang 'di ba? Ayan, paniniwala. Scientific methods na tayo, kaya science-based na tayo, okay? Good job, good job. Number 7, ayan bilisan natin, 'di ba, para matingnan natin yung mga scores niyo. In matching type questions, what are distractors? Ano daw ang mga distractors? Ayan, sige. That ensures only one correct response among choices. Siyempre distractors hindi niyo pa alam, 'di ba? 'Pag mali pa sagot niyo dito, ewan ko na lang din, ayan, ewan ko na lang din. Ayan, sabi ni Joy, Joy malambot, ayan. Ayan. Si Lovely, andito si Lovely. Ayan, taga Spanya yan si Lovely huwag kayong magulo diyan. Oo, Spanish yan, Spanish. Spanish are dito, ayan. 'Di ba? Ayan, letter D, sabi ni Jessica. Uy, si Jessica Ebarrientos nandito. Jessica, kaano-ano mo si Jobilin Ebarrientos. Estudyante ko sa IL si Jobilin, Ebarrientos, ayan, si Jessica Ebarrientos. Kaano-ano mo si Jobilin, ayan. Pharmacist si Jobilin sa Saudi, ayan, sa Saudi siya. Ayan, letter D daw. Magagalit si Toffee, ayan daw. 'Pag mali daw sagot magagalit si Toffee, ayan, lagot kayo. Sabi naman ni Joel, oo nga, ayan. Ayan na Toffee, ayan.
Letter D 'di ba, distractor pampagulo 'yun, mga distractors pampagulo. Okey, pampagulo, pampagulo. Magulo na isipan niyo, dinagdagan pa ng mga distractors, lalong gumulo ang mundo. Kayo ang distractors daw. 'Pag mali kayo dito, kayo ang distractors, okey. Good job, next. Distractors are the incorrect answers in a multiple choice question. Ayan, ha. Next question tayo, number 8. Yan, ito pinagugulo. Ayan. Kaso FD nagsasabi na mag-review ako. Yan, nagpapahinga daw siya. Sabi ng FD mag-review daw siya. Mag-review ka talaga, mag-review. Mag-review naku. Ayan, ha, kahit pagod mag-review. Bakit? Kasi paglabas ng result, 'pag nakita mo ang pangalan dun sa successful examinees, sulit na sulit yung pagod mo, okey? Sulit na sulit ang pagod mo, 'di ba? Oh, if you don't sacrifice now for your dreams, for your goals, 'di ba? For your ambition, your dreams, your ambition, your goals will be the sacrifice later, 'di ba? Ganyan 'yan. Okay, so ang sagot nila is letter D daw, performing a task. 'Yan, performing a task as authentic ka, authentic. 'Di ba authentic nga, eh, real. 'Di ba, real. Eto simple recall tandaan mo na, contrived, incident, pinagsama-sama mo na, indirect, 'di ba hindi rin 'yan sa'yo. Belongs to authentic assessment, ikaw talaga 'yan, performing a task. Very good. Ay, ayan na 'di ba? Ayan na yung actualet, wala ng kopyahan sa actualet. Dapat dito ha, sigurado na sa mga answers, ayan. Andito ayan, eto ayan si Juna, 'yan si Juna. Kaklase ko 'yan, social science major din 'yan, pasado 'yan sa LET last year. Pasado 'yan sa LET last year, ha, social science major 'yan, sige, ayan, okey. Next, next question tayo, ayan na, authentic daw is gumagalaw. Form of assessment in which students are asked to perform real world. Ayan na, authentic nga, 'di ba? Galaw-galaw, galaw-galaw. Real world, authentic, 'di ba? Eto si Juna, ayan. Buti lang nakahabol ako sa live mo, sir. 'Yan, siyempre, ha, buti na lang, ayan. Jessica, kaano-ano mo si si Jubilin, pareho kayo J, ha, Jubilin Ibarrientos, ayan. At saka si sino ba 'yun? Puwede, puwede, yes, nandito lang 'yan sa ko, nandito lang 'yan sa, Facebook page ko, okey, ayan. Nandito lang 'yan sa Facebook page ko, ayan, Ikaw dito. Okey, sige, ayan, okey. Next question tayo, next question, ayan. 8 points ka na, ayan, 8 points ka, ayan. -8 points ka na daw, sabi ni Sophie. Sige, so what kind of multiple question, multiple question, ha, multiple question, oh, is, eto daw, for an agricultural country like the Philippines, which should a country advance for its economic umiyak na si Jessica. For its economic development? A, agriculture production, B, industrial development, C, tourism, or D, finance and banking. Ayan, banking. Sige, ano daw yung klaseng tanong yan? Multiple question. Anong klaseng tanong daw yan? Sabi niya. Sige. 'Di ba? Simple knowledge. Simple knowledge. Okay. May mga nag-answer ng simple knowledge, may mga nag-answer ng assessment of a problem. Ayan. Ito yung mga sagot nila kanina sa number 9 eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo ha, sa number 9. Bakit number 19 yan sa'yo, Maricel? Ikaw, number 19. Number 19 si Maricel. Bakit number 19 yan? Number 9 siguro yan. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na marami pa ring naliligwak sa question na 'to. Okay? Oh, ano daw 'to? Ano daw ang tawag dito? What kind of multiple question 'to? 'Di ba? Oh, hindi yan puwedeng maging simple knowledge siyempre. Papaano magiging simple knowledge yan, 'di ba? Agricultural country, kung ikaw hindi mo simple knowledge ibig sabihin alam ng marami kung simple. 'Di ba basic, basic. Kapag basic knowledge, simple knowledge, alam yan ng marami. Ba't mali yung sagot niyo? Ba't mali yung sagot niyo? 'Di ba? Teka teka lang,
Teka lang ha, ba't may sumagot ditong A, simple knowledge, okey, simple knowledge. Sige, hindi pa niyo 'to alam 'di ba? Oo, sige nabaguhan siguro sa question. Kaya sabi kanina nung isa, sino ba yung nagsabi na, medyo mahirap daw yung question. Hindi yan puwedeng simple knowledge kasi nga yung mga simple knowledge, basic knowledge, yun ibig sabihin alam ng marami. Oo, 'di ko pala 'to naabutan, 'di naabutan ni Romeo and Juliet yan, oh, 'di ba? Eto naman, which should the country advance for its economic development? Ano daw yung i-a-advance nila? Hindi rin siya puwedeng assessment of a problem 'yan, bakit? Kung letter C kasi, sinabi na kasi agricultural country ka diyan, eh. Bakit ka mag-a-assess ng problem, 'di ba? Agricultural country na nga, eh, like the Philippines, eh. Ano ba yung i-a-advance mo for development, economic development? Hindi siya typo error, yan typo error. Typo error 'yan. So hindi siya assessment of a problem, hindi ka naman mag-a-assess diyan, 'di ba? Oh, understand the question, ha, understand the question talaga 'yan, ha, critical thinking, intindihin ang question. So yung letter A talagang mali na kaagad 'yun kasi hindi naman 'yan basic knowledge. Oh, application of formula, application of formula. Oh, legit 'to, legit, legit, 'di ba? Oh, legit 'yan. Hindi 'yan puwedeng application of a formula din. Siyempre agriculture country ka, application of a concept, alright, 'di ba? Oh, very good. Yung mga sumagot ng letter D, good job. Application of a concept 'yan siyempre agricultural country ka, eh. O 'di apply mo yung agricultural country production mo kasi agricultural ka, eh. Application of concept 'yan. 'Yan ang ipu-push mo, hindi puwede yung mag-a-apply ka pa ng formula. Ba't ka pa mag-aano ng formula diyan, eh, hindi mo na kailangan agricultural country ka na nga, 'di ba? Oh, 'yan, oh. Intindihin ang question, ha, tapos yung mga choices, ha. Oh, ligwak na si Maricel, ligwak ka na nga sa number, eh. Ligwak na sa number. Technology advancement kasama 'yan diyan, 'di ba? Sabi ni sabi ni Maricel, ligwak, ligwak. Sa number pa lang ligwak na yan. Sige mag-ingat, ha, mag-ingat. 'Yan ang importante dito may natutunan, okey? May natutunan. Intindihin ang question, napakaimportante niyan. Concepts can be based on real phenomena and are general idea of something of meaning. Kaya nga agricultural country ka na, eh, 'di ba? Do'n ka na mag-push, okey? I-push mo na 'yan, itulak mo na 'yan para mahulog, 'yan demographic, 'di ba examples of concepts include common demographic measures, ayan na, oh, 'di ba? Itinerary, income, age, education level, number of siblings, 'di ba demographic measures, Sumagot ng formula. Pang-math 'yan, math major 'yan, pang-math major yung formula. 'Di ba, mali pero sa March 17 hindi na puwedeng magkamali, 'di ba? Okay, very good. Sa March 17 hindi na puwedeng magkamali. Ayan, 1 week or siguro 2 weeks. 2 weeks, do'n na tayo sa 2 weeks, okay. 2 weeks before the test, okay, magka-conduct na ako diyan ng mga 150 item tests. Okay, magka-conduct na ako ng mga 150 item tests diyan. So, abang-abang kayo, ha. Abang-abang kayo diyan, kasi do'n natin papakita natin yung mga sagot, 'yan di-discuss natin. 150 items para siguradong alam natin. Sumagot kayo, ha, sumagot kayo 2 weeks before the let. Sumagot kayo para sigurado. 'Yan. What does teaching to test mean? Teaching to the test, ayan, teaching to the test, ayan. Ano daw ibig sabihin ng teaching to the test? Sige, teaching to the test, ayan, 'di ba ang ganda, oh. Oh, sumagot ng formula, ayan. Use of test to assess learning, teaching to the test daw, eh. Hmm. 'Di ba? Teaching to the test. Begin and end class with a test. Teaching to the test. Hmm. Dapat intindihin niyo 'yan, ha, teaching to the test dapat 'yan, basic 'yan ang basic, basic, joke lang. Basic knowledge, 'di ba? Teaching to the test. Magti-teach ka daw para dun sa test. 'Di ba nandiyan na, teaching to the test. 'Di ba teaching to the test. Teaching to the test. Ano daw ang teaching to the test? 'Di ba, sige tingnan natin. Sige. Sige tingnan natin, ito muna sige. Magti-teach ka daw para sa test, teaching to the test. 'Di ba? Oh, sino daw 'yan? Ang dami ditong ito sabi ko sa inyo, ha, ang daming nalilikwak dito, oh. Hmm, 'di ba ang daming nagkakamali dito. Bakit ang daming nagkakamali? Sige, ang tamang sagot dito is letter 'yan may tamang 'pag sumagot ng bilang sumagot ng bilang
Ayan, lagot ka kay Mervy, eh, sumagot pa naman si Mervy ng B, ayan. Ay, joke lang 'yan. Eto pa si Jonalyn, oh, letter B. Letter C, bakit? Teaching to the test, iti-teach mo daw yung ite-test. Magte-teach ka para i-test, 'di ba? Oh, kung ano yung ite-teach mo, yun ang ite-test mo. Bakit may sumagot diyan ng C, ng letter B, 'di ba? Teaching students to perform well on meaningful tasks, hindi naman 'yan, eh. Ang ite-teach mo, yun ang ite-test mo, teaching to the test, 'di ba? Hmm. 'Yan, oh, teaching to the test. You will teach kung ano yung ite-test mo. Focus on content that will be tested. Oh. Ang bihira kayo, ha, bihira kayo. Sabi nga sabi nga ni sila, 'di ba? Analyze, ayan, 'pag nabasa niyo 'yan ulit, teaching to the test, ibig sabihin ite-teach mo kung ano yung ite-test niyo, okey? May question dito kanina, asan na yung question? Balikan natin yung question kanina, may question daw dito, eh. Ano ba yung question? Hindi ko na makita, may discussion kasi, ayan, sige. Sino daw, ano daw ang heart of the formal education? RA 9155, 'yan. Ano daw 'yan? Oh, 155, 'di ba? Sabi ni ano naman, school po ata 'yan, 'di ba sabi ni Joel, sabi naman ni Romeo, oh, teacher daw. Teacher ba 'yan? Teacher. Heart of formal education according to 9155, 'di ba, RA 9155. So yung school 'yan, school, okay? Heart of formal education 9155, yung school 'yan. Ayan na, ha. Laging tatandaan 'yan, ha, 9155, RA 9155. The heart of formal education, ayan. Okay. School, ayan, school. Sabi ni ano, sabi ni Kimberly, ayan, nandito na si Kimberly, ayan, nag-absent 'to si Kimberly, ayan. School ang answer diyan, school, okay. Next question tayo, lipad na tayo sa number, and teaching to the test means that teachers focus on specific items in order to ensure that their students achieve higher scores during the standardized test, 'di ba? Para mataas yung score nila dun sa test nila, kasi yun talaga ang ite-test nila, kung ano ituturo mo, yun ang ite-test mo. Tandaan yan, ha. Number 11, which is true, tama daw si Tofi, which is true of the Philippine educational system. Ano daw ang totoo diyan, sa Philippine educational system? Sige. Yes, yan, tama. Letter A, letter B, letter C, letter D. Sige, tingnan natin. Which is true daw of educational. Sige, tingnan natin. May sumagot ng A, may C, may C pa, 'di ba? May C. Oh, ito yung question kanina. RA 9155, yan, ilagay ko na lang diyan. Ayan, ha. Ito 'yon, ito 'yon. Okay, so the school shall be the heart of the formal education system, ayan. Okay, number 11. May sumagot, ba't may sumagot ng A, may sumagot ng C, iba-iba ng sagot, Iba-iba iba-ibang understanding, 'di ba, iba-ibang iba-ibang understanding, 'di ba? Iba-ibang sagot, eh. Which is true of the Philippine educational ano daw yung totoo dito sa Philippine educational system? Oh, 'di ba dito pa lang sa A, free education in public, elementary and free naman talaga 'yan. 'Di ba, free naman talaga 'yan. Nagbayad ba kayo? Nagbayad ba kayo dito sa ano, sa public tsaka sa secondary? Wala namang bayad 'yan, 'di ba? Public, ha, public, elementary and secondary. So, tama na yung A. 'Pag multiple choice, tama na yung A, 'di ba? Full tuition subsidy for students enrolled in the private, wala naman tayo niyan. Free education in the government schools in all levels, merong bayad yung iba, 'di ba? Merong bayad yung iba. 'Di ba? Oh, all levels kasi ang sabi dito, eh, all levels kasi, eh. So, ibig sabihin may mga college din na meron, 'di ba? May voucher daw. Merong voucher, meron tayong tinatawag na voucher system, ha, yung voucher system, Pero yung sa voucher system kasi pang ano lang yun, eh, pang anong ano ba yun, ah
Grade 11? Oo, grade 11, oo, tama. Pang grade 11 yung ano, ha, sa stage 2 may bayad, oh, 'yun, 'di ba? Oh. Yung voucher system natin pang grade 11 'yun 'pag lumipat ka dun sa ano, sa private school. Galing ka sa public, nag-voucher ka, voucher system, lipat ka dun sa private, okey, 'yun ang voucher system. Okey, oh, ayan. So, letter A. Letter A na, 'di ba? Oh, yung ibang stage 2 kasi may bayad, eh. Oh, 'di ba? Oh, ayan, senior high, 'yun, senior high, ayun, senior high. Okey, sabi ni Lucci, ayan, may voucher system kasi tayo, okey. Free, oo, free. Oo, free nga, ayan, free. Free, sabi ni Duterte, 'di ba, oh, free. Oh, 'yan. Ayan, 'di ba? Okey, kaya lang yung iba may bayad pa rin yung iba, 'di ba? May bayad pa rin. Pero eto sa letter A talaga, wala talagang bayad diyan, okey? Elementary tsaka secondary 'pag may bayad diyan, magreklamo ka na, public magreklamo ka na. Oh, 'di ba, letter A 'yan, magreklamo ka na. Enhanced Basic Education, ito na 'yun, tandaan niyo lang yung EBEP, ayan, EBEP, okey? Sabaw, sabaw, free sabaw, ayan. Free na lang daw ngayon sabaw, ayan. Free sabaw. Sabaw na lang ang free ngayon, oh, yan, sabaw na lang ang free ngayon. Okey, ayan, ha. Eto yung EBEP, tandaan niyo yung EBEP, the Enhanced Basic Education Program encompasses, at least 1 year of kindergarten education, 6 years of elementary, and 6 years of secondary education. Okay, in that sequence, secondary education includes 4 years junior high school and 2 years of senior high school. So 11 to lahat. 6 elementary, 6 secondary, tsaka 1 kindergarten. So elementary yan sa basic. Okay, ayan na kasi yung tanong dito, ayan, no. Okay, Philippine Educational System. Ayan. Next, how does a behavior, ito na, behaviorist na, meron na tayong mga behaviorist dito. Ayan, fit. Eto daw, may free pero may maintaining grades, entrance exam, ayan. Meron talaga 'yan siyempre. May free kiss daw, ayan, tapos free taste, ayan. Free taste pa, may free taste pa, 'di ba? Ayan, how does behaviorist, behaviorist 'to, ha. Imposible namang magkamali pa kayo sa behaviorist theory, ha, 'di ba? Behaviorism, ayan, behaviorism, tingnan natin. Letter A ang mga sagot, 'di ba? May punishment na. 'Di siyempre 'pag may mali, rewards and punishment tayo, rewards and punishment. 50 push-ups, ayan, 50 push-ups. Behaviorist 'yan, tama, 'di ba? Basta may mga ganyan, behaviorist 'yan. Very good, 'di ba? Letter A, so tama lahat. 'Pag nagkamali may punishment na, 'di ba? 'Pag nagkamali, anong gagawin? Push up 50. Mag-push up ka diyan, push up ka diyan, bahala ka sa sarili mo, yan. Okey? Ganyan lang 'yan, 'di ba? Pampagulo, 'di ba, judgmental behaviorist siya, yan. Sira ulo talaga 'to si Tofi. Starbucks, Starbucks. Next question tayo. Ayan, behaviorist theory learning based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning, and conditioning occurs through interaction with the environment. Believe that action is shaped by environment stimuli. Ayun. Andito na si Lucci. Ayan. Number 13 tayo. What does a difficulty index of 0.10 mean? Ayan. 0.10 daw. Ano daw ibig sabihin niyan kapag 0.10 yung difficulty index? Lagot na 'pag hindi niyo pa 'to napag-aralan. May iiyak na naman ito 'pag hindi pa 'to napag-aralan. Sige. Hindi niyo napag-aralan. Hindi niyo pa 'to napag-aralan. Lagot na. Actually ito pinag-aralan ko 'to dati, yung nag-September, pero nung nag-actual kasi nung September, wala namang lumabas ng ganito. Kaya ko siya dini-discuss ngayon kasi baka lumabas. Okey. Ng fingers, ayan. Gumamit ng fingers, ayan. Baka kasi lumabas na. Kasi nung September hindi lumabas 'tong mga ganito nung September, guys. Yung mga repeaters natin diyan, alam niyo 'to, hindi 'to lumabas. Walang lumabas na ganito nung September. Baka ngayon siya lumabas. Andito na si Menger, si Menger yung scientist natin, ito si Menger, ayan, scientist. Si Patricia Javier, andito na rin si Patricia Javier, ayan. At saka si Jessa Zaragoza, ayan, andito na yung mga artista natin, naglabasan na, Andito na si Daisy Siete, ayan, Daisy Siete, ayan. 'Di ba? Sige. Okey, 'di ba sa gilid daw is 2. So 0.10, 'di ba kapag 0.10 yung mga ganyan, difficult. Eto yung difficult, ayan, 'di ba? Difficult 'yan. So eto yon.
17. Batang-bata, batang-bata. Ito yung index range niya, difficult level, ayan. Very difficult, ito yung 0 to 0.20. Very difficult yan. Okay? Kaya ang sabi kanina, yung 0.10, ayan oh. 'Di ba? Oh, 0.10 eh. 21 to 0.40, difficult. 0.41 to 0.60, average moderate, yan. Tama naman ako, guys. Pang top notcher yan, top notcher. Sige. Dapat mag-top ka ha. Masaya tayo pag may nag-top dito. Naku po, 'di ba? Yan ha. Patricia Javier, hindi si Patricia Javier. Pag may nag-top, siyempre maganda ha. Yung paglabas ng result, guys, mag-ano tayo dito, hanapin natin yung i-drop niyo yung mga pangalan niyo diyan, hanapin natin yung mga pangalan niyo. Ayan, hanapin natin yung mga pangalan niyo. Okay? Hanapin natin ang mga pangalan niyo paglabas ng result, hanapin natin ang mga pangalan niyo, okay? Tapos magla-live tayo dito, pasasalihin natin kayo sa live. Pasasalihin natin top or bot. Sa mid yan siya. Mage yan, mage. Okay. Good, ayan. Ito yung gusto ko talaga, yung mga goal na top notcher, 'di ba, Yan, Yes, yan, good job, ha. Good job. Sige. Kaya dapat maganda yung discussion natin para ano, 'di ba? Maganda dapat yung discussion natin, 'di ba? Pag maganda yung discussion, pag lively yung discussion, madali niyo kasing ma-absorb yung information. Okay? Ganyan 'yan. Okay, madaling ma-absorb ang mga information. Ayan, top 1, si Angelo, Ayan, ha. Ayan, top 1, Siguraduhin niyo sa ano tayo magsisimula, ha, sa taas sa taas tayo magsisimula, hindi sa okey. Siguraduhin niyo sa taas magsisimula, hindi sa baba, ha, ayan. Sige, ayan, sabi ni Tofik, ayan, 'Pag valid si discriminating, then proceed sa difficulty index, ayan. Kasi meron tayong, ah positive discrimination, meron tayong negative discrimination. Mamaya yan, may question tayo do'n sa positive, negative. Kaya hindi ko siya dini-discuss kasi may question kasi tayo niyan mamaya, okay? Positive discrimination tsaka negative discrimination, meron yan, okay? May question diyan mamaya, nandun yun. Kaya hindi ko siya dini-discuss kasi may question tayo niyan, Nag-a-advance kasi ito si Tofi, nag-a-advance si Tofi. Huwag kang may lakad yata 'to si Tofi, nagmamadali, eh, ayan nagmamadali, sige. Okay, dapat, ayan top, 'Yan, Gaya ng sinasabi ko lagi guys, magdasal pero dapat samahan mo 'yan ng practice. Samahan mo 'yan ng review, hindi puwedeng dasal lang, dasal, review. Dasal plus review, equals pasado, okey? Tapos yung mga pagre-review niyo, 'wag yung masyadong, ah, damihan or yung taasan yung time na pag-review baka kasi masyadong pagod kayo, 'di ba, hindi kayo makapag-focus naman. Watching from iPhone 15 Pro Max on TV fully snatched. Ayan, ayan, self-review daw si Jessica, ayan. Oh, nasa sa'yo 'yan, okey? Sana pala rin nasa sa'yo 'yan, yung mga pagte-take ng test, hindi 'yan, quantity versus, quality versus quantity. Nasa sa'yo talaga 'yan, okey? Tama 'yun, yung pagre-review. Quality versus quantity talaga 'yan. Nasa sa'yo 'yan, Jessica, kung gusto mong pumasa, nasa sa'yo 'yan. Oh, mag-review ka, okey? Mag-review ka, ayan. 'Wag nating idaan 'yan sa ano, 'wag nating idaan 'yan sa 'yan, 'wag din kalimutan magpahinga. 'Yan tama 'yan, kaya hindi dapat pagurin yung sarili masyado, okey? Ayan, San Andres next, ayan, next, ayan. Ayan si Alvin, nandito na si Alvin Espinas, taga Pilipinas 'yan kasi Espinas, eh. Ayan. Ayan, okey sige. Self-review yan, siya nag-aano siya dito, 'di ba? Hindi yan nag-enroll sa mga ano, sige. Number 14. Ito na yung analogy. Madali lang 'to. Ito naman kailangan niyo lang yang tandaan, so number 14. Okay? Yes, oo, mapapanood mo dito yan sa ano, sa ano, saan ba 'to mapapanood? Sa Cinemax, sa Cinemax yan si Angelo. Sa HBO 'to, sa HBO, sa HBO. Sa HBO. Hindi, joke lang. Nasa Netflix yan, ayan. Natawa tuloy si Jessica sa iyo. Talaga 'to si Tofi, yan. Nasa Netflix 'to, nasa Netflix, eh. Joke lang. Nandun yan sa ano ko lang, sa Facebook page ko lang. Yan sabi nila PPST, PPST sabi ni Christine, ayan, si Christine Hermosa. 'Di ba, tandaan niyo lang yan PPST, 'di ba?
PPST. Ano ba yung PPST? Oh, puro naman yung PPST. PPST. Oh, replay. Nandun na yan sa Facebook page ko. Panoorin niyo lang sa Facebook page ko. Ayan oh. Oh, ito PPST yan oh. PPST. Oh, yung number A, yung letter A kasi tsaka letter C pareho yung PPST. Yung PPST, 'di ba? Sabi nila PPST yan, PPST. Oh, basahin niyo yan ha, yung letter A kasi tsaka letter C parehong PPST yan. Baka malito kayo pag-memorize. Oh, 'di ba? So eto yung Philippine professional, hindi professional Philippine. 'Di ba? Nauna yung Philippines diyan, oh. Philippine professional standards for teachers. So letter C. Okay? Oh, ayan ha. Oh, tandaan 'yan. Oh, kapag mga school heads, National Competency-Based Standards for School Heads, Teachers. Okay? NCBSSHT, ayan. NCBHSSS. NCBSSHT, ayun ang sa school heads. Okay, school heads 'yan ha. Oh, tandaan 'yan. So ito naman Philippine Professional Standards for Teachers. So nauna yung Philippines. So, 'yan ang tatandaan niyo, mauna yung Philippines. Okay? Oh, next, ito yung PPST. Oh, baka kasi mamaya mali mauna yung profession sa inyo, professional, 'di ba? Oh, ligwak na. Unahin niyo yung Philippines, ayan. Oh, first time daw niya maka-join. Ayan, so first. There's always the first time, oh, 'di ba? Virgin, ayan, virgin. Joke lang. Joke lang. There's always a first time. Ayan, there's always a first time. Okay, next, number 15 tayo. Ayan, number 15. Sige. Tapusin na natin 'to baka 1 to 30 lang naman 'to, 'di ba? Halfway na tayo, halfway. Ah. Stages. For effective teaching learning, there is no such thing as one size. Ito madali, ang dami nagkamali kanina. Tiningnan ko kanina din yung mga answers niyo eh. Sa number 15, ang daming naligwak dito. Bakit naman ang dami pang nagkamali sa number 15? O, 'di ba? O, ang dami nagkamali dito kanina. Tiningnan ko yung mga answers niyo kanina. Ang dami nagkamali sa number 15. O, 'di ba? Bakit naman ang dami pa nagkakamali sa number 15 ha? Kayo, nako po, sa babatukan ko kayo. Babatukan ko yan. Joke lang. Sarili niyo, batukan niyo lang sarili niyo na lang. Okay, sige. Uy, taga-Eastern Samar 'to si ano, oh. Ayan, oh. Oh, hindi ko lang alam pero may mga relatives siguro kami sa Samar. Samar, sa Tacloban, yan may mga relatives kami diyan siguro. Yan, yung mga Bituin family, ayan. Okay, ayun. Sa letter D, ba't may kanina may nakita ako dito kanina, eh, may sumagot dito letter C. May sumagot dito na ayan, may sumagot na letter C dito, eh. Oh, yung mga sumugot ng C dito, 'di ba? Oh, wala nga, walang no to no to December 'di ba? Oh, 'di ba? Oh. Oh. No twins are identical, no twins are identical, 'di ba? Identical sila body sa mukha, yan. Oh, eto na letter D, 'di ba? Kasi one size fits all. Hindi daw 'yan applicable yung one size fits all. Hindi puwede yung yung isang ano, learning strategy applicable sa lahat, hindi puwede 'yun. Okay, magkakaiba kasi tayo ng mga intelligences. Ayan, si iba ang sagot mo, ayan daw, oh. Bakit si iba daw sagot mo, ayan. Oh, may sumagot ditong letter C kasi kanina. Sino sumagot ng C dito kanina? Oh, 'di ba hindi puwedeng na ayan, Bicol, taga Bicol naman 'to si Jonathan. Ayan, may taga Bicol tayo dito, ayan, 'di ba? Oh, letter C. Oh, ayan, oh, may nakita akong sagot dito letter C kanina, eh. Ayan, oh, may mga letter C, may sumagot ng C. Okay. Oh, 'di ba okey lang 'yan, okey lang talagang magkamali basta natuto. Oh, pero dito dapat ngayon, iwas-iwas na dapat konti na lang ang mali ha, konti na lang ang mali. Huwag niyong damihan, huwag damihan baka mamaya damihan niyo yung mali niyo. Naku po yari tayo diyan ha. Kasi ito pang final coaching na kasi 'tong didi-discuss ko ngayon, okey. Okey, diskarte 'to ha sa pag-answer. Okey, so dapat diyan is consider multiple intelligent teaching, hindi puwedeng yung isa para sa lahat. Okey, magkakaiba kasi tayo ng talino. Si Lisa wag na magkamali, o 'yan, magkakaiba tayo ng talino, ayan. At least natuto, o 'di ba tama 'yan, oh. Sabi nito kailan daw siya magkakamali, ayan. Sira ulo 'to si Sophie. Education has traditionally been approached using a one size fits all. Oh,
Traditionally, ang sabi traditionally, 'di ba? Wherein students are subjected to the same teaching styles and evaluation methods irrespective of their ability or interest. So, traditionally. Kaya mali siya, hindi puwedeng gano'n, ha? Hindi puwedeng gano'n kasi magkakaiba ng talino 'yan, eh. Yung iba nga late bloomer pa, 'di ba? Hmm. Tinalo mo pa mga babae, tinalo mo mga babae. 'Di ba? Yung iba late bloomer tapos ikaw yung teaching mo pareho lang para sa lahat. 'Di gwak patay na yung estudyante mo diyan, ha? Isipin mo yung mga learners. Ayan. Learners dapat lagi ang iisipin mo, learners dapat. Kapag nag-answer ka sa mga Prof Ed, learners talaga ang focus mo diyan. Okay, learners, ayan. Differentiated instruction, iba-iba talaga dapat. Okay, next number 16, ayan. Ikaw babae ka ba daw? Yan. Yan babae lang ang laging tama. Kailan daw nagiging tama ang mali? 'Di ba? Kapag babae ka, tama ang mali. Kapag babae ka. Kami lang ng mga babae laging tama. Yan, charis lang, Kailan daw nagiging tama ang mali? Kapag babae ka, tama. Yun, nagiging tama ang mali. Yan, number 16. What needs to be written by teachers for day-to-day teaching aligned with curriculum? Siyempre, naka-align dapat sa curriculum. Alam ka naman magturo ka diyan na hindi align sa curriculum, 'di ba? Ano ka, may sarili kang curriculum? 'Di ba? May sarili kang curriculum, gumawa ka ng sarili mong curriculum, 'di ba? Eto napakadali nito, imposibleng bumagsak pa kayo, magkamali pa kayo dito. Is always right daw, 'di ba? Yung laging okay, very good. Sa mga nahuli, ayan, ang tamang sagot natin diyan is lesson plan. Weekly journal, may self-reflection pa. May portfolio pa, sira ulo talaga, 'di ba? Sa choices pa lang wala na, mali na, 'di ba? Ayan, learning outcomes. Tandaan ha, day-to-day teaching aligned with curriculum requirements. Ayan, sige. Next question, ayan na, lesson plan is the teacher's daily guide. Daily guide niya yan. Number 17, you want to know who a good teacher is. Gusto mong malaman kung sino yung mababait at saka magagaling na mga teachers. 'Di ba? Mababait, magagaling na mga teachers. In the Philippines, which would you consult? Saan ka daw kukonsulta? Saan ka daw titingin? Sige. Sige. Magagaling ha, magagaling, mababait, mga good teachers, magagaling. Kasama yung magagaling diyan ha. Hindi lang mababait ha, hindi lang mabait, hindi lang mababait. Ayan. Magagaling, mababait. Kasama yung magagaling diyan kasi good teacher 'di ba? Alam nga namang mabait ka lang tapos hindi ka sige. Ah, professional code of ethics. Diyan ka magko-consult, yung mga teacher na titingnan mo kung sino yung teka lang, bakit may sumagot dito ng B? Bakit may sumagot dito ng B? Bakit B ang mga sagot niyo diyan? Ha? Bakit B ang sagot niyo diyan? Yung professional codes of ethics, ayan yung tinitingnan natin kung susunod ka ba sa code of ethics. Hindi lang yan pang teacher ha, sa kalahatan yan ha, sa kalahatan yan. Okay, hindi lang yan sa teacher, pangkalahatan din yan. Pero, ang tanong kasi dito, you want to know who a good teacher is. Basis mo lang yan kasi yung professional codes of ethics kung sinusunod nila yan Yan dapat ang sinusunod, parang libro natin yan, parang ayan yung Bible natin, 'di ba? Ayan ang Biblia natin, ayan ang susundin natin. Oh. Pero kung titingin ka para kung gusto mong malaman, siyempre sa ibang reviewers sa code of ethics, 'di ba? Iba yung question siguro. Okay, baka iba yung question nito. 'Di ba? Baka iba yung question, ha? Nandun na yan kanina sa isang question natin Nandun yan sa isang question natin, 'di ba? Philippine Professional Standards for Teachers. Nandun yan, sa anong question ba 'yon? Sa anong question ba yung kanina? Tingnan balikan natin ng saglit sa number 17 na tayo, pero balikan natin yung question. Ayan, number 17 tayo, 'di ba? Saan ba yung question na yung kanina? Nakalimutan ko. Ito yun, tingnan mo, 'Di ba? School heads, National Competency-Based Standards for School Heads Teachers. Diyan sila tinitest. 'Di ba? Diyan sila tinitest. Standard means competence. Diyan sila tinitest. Ito yung mga sa school heads. Ito yung dito naman sa mga teachers. Okay. Dito ito naman tayo. Philippine Professional Standards for Teachers. Baka iba yung question na nakita nyo ha. Kaya nga sabi ko, intindihin yung question. Intindihin ang question. Ayan Okay. Sa ibang reviewers. Ah,
Letter C 'yan, letter C 'yan, okey? Oh, letter C 'yan. Kasi nga, tandaan niyo ha, eto kasing yung good teacher dito, hindi ibig sabihin niyan good teacher na mabait ka ha. Hindi ibig sabihin yung mabait ka, yung good teacher dito ibig sabihin niyan yung magaling ka, hindi ka lang mabait, magaling ka din. Hindi ka lang mabait, magaling ka. Sabi ko nga kanina, magaling ka, hindi ka lang magaling, mabait ka din, mabait ka, magaling ka din, okey. Okey? Oh, hindi ka lang magaling, mabait ka din, hindi ka lang mabait, magaling ka din kasi itong professional codes of ethics natin, yan yung sinusunod mo, Bible mo yan. Okey, Bibliya mo yan ha, Bibliya yan kung sinusunod mo ba yung mga dapat sundin ng isang mabait na teacher. Hindi lang yan sa competency yung hindi kasi pang competency yung codes of ethics, eh, okey? Hindi yan pang competency, pang integrity yan. Oh, 'di ba? Pang ano kasi yan, eh, pang, integrity yung code of ethics, okey? Pang integrity yan, letter C dapat yan, okey? Okey mag-drop name, okey. Tama, wag kayong mag-drop name, okey sige. Okey, baka iba yung question na nakita niyo. Sige ha. Ito kasing good teacher, papaano mo naman malalaman kung good teacher tapos magche-check ka lang dun sa ano, oh, magche-check ka lang dun sa Code of ethics kung sinusunod nila yung mga ano, 'di ba, pang good teacher lang yun talaga. Etong good teacher dito hindi ibig sabihin na mabait ka lang ha, ito nga mabait ka na magaling, ayan. Okey? Okey. Okey sige. Sige ayan medyo nalito siguro kayo sa question, baka iba yung question na nakita niyo. Okey, baka ibang question. Okey, yan sige next question tayo. May honest pero 'di magaling, tama may honest pero 'di magaling kasi eto na, value and be able to do in their practice. Four career stages, beginning, proficient, high proficient, and distinguished. It is built on the national competency-based teacher standards. Ito yung sinasabi ko, di ba? Standards tayo, oh. Eto na yun. Tandaan niyo yan, ha? Naku po, baka iba yung question niyo, baka iba yung question. Naka-highlight na answer. Ayan, naka-highlight na answer. Naku po, ha? Naku po, ayan. Magkakadisgrasya tayo. Competence tayo, competence. Yung codes of ethics kasi pang ano yun, pang righteousness, okay? Pang integrity yun. Lagi yung tatandaan yung code of ethics, yung Biblia natin yun. Okay, Biblia natin yun. Okay, Bible natin yun ha, Bible yun. Yun ang code of ethics. Tandaan niyo yan, pang integrity yun ng mga teachers. May mga questions doon na related sa code of ethics pero integrity pa rin yun, pang integrity, okay, ng mga teachers. Yan ha, nalito siguro kayo sa question, okay? Ah, anong major ka ba Maricel? Social science ka yata 'di ba? 'Di ba sabi mo parang social science. Social science ka or TLE? Yung TLE si ano kasi si Teacher Xiao, Teacher Xiao. Si Teacher Xiao kasi siya yung pang TLE major ko kaya lang si Teacher Xiao, busy ngayon, eh. Busy pa siya, okey. Teacher kasi siya din, teacher siya sa public school, ayan. Mga ano, ilang taon na ba siya, 7 years na yata siya nagte-teach, TLE major siya. Ay English pala 'to, nag-major ako last time, eh. Sige, kailan ba ako nag-major, nung Sunday? Nag-major ako nung Sunday ba 'yun o Saturday? English, sige letter A daw, ayan, sige. Huwag kayong malito sa questions, ha, huwag kayong malito sa questions. Ayan, intindihin lang ng maigi yung question baka magkamali pa diyan. Ayan, which of the following set of exceptional na yan, English po. Yes, English 'yun, oo, English 'yun last time. Ito na, exceptional learners have superior intelligence rather than disabilities for learning. Superior na 'yan, ha, exceptional learners, superior intelligence. Siyempre 'pag nagkamali ka pa diyan, umiyak ka na, umiyak ka na lang. Ayun sa TLE natin, busy pa kasi si ano, eh, yung busy pa si Teacher Xiao, okey, si Teacher Xiao, siya yung magfa-final siya yung sa TLE natin, okey. Si Teacher Xiao, siya ang sa TLE natin. Teacher kasi siya, teacher siya sa ano, teacher siya sa eto may tanong dito si ano, sino po talaga ang love sonnet, Ophelia or Tiempo? Oh, sino daw talaga ang ano, si Ophelia or si Tiempo? Hindi yan Triempo, Triempo pa yan, parang trumpo, ginawa mo ng trumpo yan. Magluto pa naman tayo. Okey,
kilawing adobo, magluto daw ng kilawing adobo. O wala dito si Nelson, eh, nandito si Nelson 'di ba magluluto yun sila ng tinapay, magbe-bake ng tinapay. Ophelia, Tiempo, okey, ayan sabi nila si Tiempo daw, Edith Tiempo, si Ophelia Di Malanta. Eto yung isang question na medyo nakakalito 'di ba? Medyo nakakalito, maraming nalilito dito. Ang question diyan, unang tanong natin diyan, posible na si Edith Tiempo, posible na si Ophelia Di Malanta, 'di ba? Ngayon kung hindi sila magkasama sa choices, kung hindi sila magkasama sa choices, eh, di dun ka kay kung sino dun ang wala. Siyempre yun ang isang pipiliin mo kung sino ang nandoon, okey. Pero ang tanong kasi, saan ba diyan, sino ba diyan sa kanila ang meron talagang love sonnet? 'Di ba? Si Di Malanta hindi nalalanta 'yan si Di Malanta, eh, 'di ba? 'Di ba? Oh, ang tanong diyan, eto daw, Ophelia Di Malanta sabi ni ano, Annabel, ayan. Eh, di Ophelia, si Ophelia, love sonnet ba si Ophelia? Oh, love sonnet, Ophelia or si ano, si Di Malanta? Ngayon ang tanong, yun nga ang tanong, sino diyan sa kanila ang merong love sonnet? Okey? Sino sa kanila ang merong love sonnet? Yun ang tanong diyan. Meron bang love sonnet si ano, si Ophelia Di Malanta, si Edith Tiempo, okey? Meron bang love sonnet si Tiempo? May love sonnet ba si Di Malanta? Okey, yan, yan ang tanong diyan, eh. Hmm, yung pareho silang love sonnet, love sonnet, 'di ba? Pareho silang dalawa, okey? Pareho sila. So usually ang mga sinasagot nila diyan, number one talagang sagot diyan si Ophelia Di Malanta. Yan ang unang sinasagot nila diyan, Ophelia Di Malanta, okey. Medyo nakakalito siya, eh. Medyo nakakalito siya kasi pareho silang love sonnet din, eh. So Ophelia Di Malanta ang sagot diyan. Kung wala yung isa sa choices, dun ka na lang sa isa. Pero kung pareho silang magkasama, si Ophelia Di Malanta ka, okey. Kung magkasama sila sa choices, Ophelia Di Malanta. Oh, klaro yan, ha, dun ka na lang kay Ophelia Di Malanta, okey? Oo. Eri Tiempo rin love sonnet kaya lang kasi yung kung hahanapin mo kasi kung nasaan ang mga love sonnet, eh. Example na love sonnets, 'di ba? Hmm, Tiempo's work continues to inspire generations poets, 'di ba? Ayan, ha, so kung wala sa choices, si Ophelia Di Malanta, kay Edith Tiempo ka, kung pareho silang magkasama, kay Ophelia Di Malanta ka na. Dun na lang tayo kay Ophelia Di Malanta, okey? Ayan, ha, klaro yan, ha? Okey, next question, ito na. So ito 'pag nagkamali ka pa dito sa number 18, umiyak ka na, umiyak. More on fiction si Tiempo, ayan tama naman. More on fiction. Pero ayan may love sonnets din sila pero siguro si Di Malanta kasi ang mas marami mga love sonnets. Okey, si Di Malanta yung marami talagang love sonnets. Okey, kaya si Di Malanta yung number one choice natin diyan. Okey, yun. So gifted learners, tumama naman lahat diyan, imposibleng magkamali ka pa diyan. Okey, next question, eto na. Ito yung gifted learners are those whose potential is listed above average. Yan na. Imposibleng magkamali ka diyan, Number 19, sige number 19 tayo. What factor should teacher Julie be careful about when she is teaching in a school for children in a poverty-stricken slum area? Ano daw yung dapat na pag-ingatan ni teacher Julie? Dapat analyze ka agad yung question, ha? Hmm. 'Pag nagdi-discuss siya dun daw sa area, sa lugar na kung saan maraming mga poverty-stricken slum area daw 'yan, poverty-stricken slum area. Slum mga ano ba 'yan? Yung mga anong tawag natin diyan? Wag na lang, sige. Okey, mga slum areas daw, ng mga mahihirap na lugar, 'di ba? Tingnan natin, number 19A, letter A ang mga sagot naman diyan. Okey, so yung mga mas sumagot na kanina, i-check niyo lang yung papel niyo dun, okey? I-check niyo lang yung papel niyo, huwag niyo ng baguhin yung sagot niyo, babaguhin niyo pa yung sagot niyo, 'di ba? Parang actual na rin, ha? Letter A, slum area kasi, 'di ba? Slum area, ano ba yung slum area? Hmm, 'di ba mahihirap na mga areas. So, ang dapat niyang pag-ingatan kapag nagdi-discuss siya, siyempre letter A. Baka mamaya kasi mahihirap na nga sila, yun pa rin ang diniscuss mo sa kanila, 'di ba? Yun pa rin diniscuss mo sa kanila, pinapamukha mo sa kanila.
Pinapamukha mo sa kanila walang hiya ka, walang hiya kang teacher ka, 'di ba? Sige next. Background takes account of social and economic factors including parents, educational qualifications, parents' occupations, household income, and the level of reliance on government income support, oh, 'di ba? Oh, mahirap na nga sila tapos yung pang dini-discuss mo, oh, 'di ba? Pinapamukha mo pa. Oh, number 20. Ayan, number 20 na. Sige. If you apply the cognitive theories of learning, with which do you agree? Saan ka daw mag-a-agree? Kung in-apply mo yung cognitive theories ha of learning, cognitive 'yan. O sige. Ano daw, saan ka na daw mag-a-agree? Letter A, learning is an active process of organizing and integrating information. Cognitive ha, cognitive theories. Letter B, learning is strengthening the connection between stimulus and response. Yung stimulus daw tsaka yung response mo. I-strengthen mo rin yung connection nilang dalawa doon. Learning involves a mind that is totally blank. Blank sheet. Di ba may blank sheet tayo ha? Tandaan niyo yung blank sheet. Ayan. Learning is automatically responding to a stimulus. Automatically responding. Learning na kaagad yun. Ah. Ayan. Yung mga sagot nila, letter A. Letter A ang mga sagot nila. Ayan. Sige, tingnan natin kung letter A ba to. Very good ha. Oh. Ayan. So, ang sabi ko nga sa inyo, 'pag mahina tayo sa medyo hirap tayo sa major, bawi tayo sa Prof Ed. At least 86% ang Prof Ed natin. At least 86. Okay, kahit 70 pa yung major mo, tapos 80 yung Gen Ed mo, siguradong pasado 'yan. Okay, siguradong pasado 'yan. So, bawi tayo dito sa Gen Ed. Ayan. So, letter A ang mga sagot. Good job, letter A siyempre. Ayan, 'di ba? Mag-organize ka, tapos integrate mo yung information, synthesis. Ayan, magsi-synthesize ka diyan. Organize mo yung information, integrate mo, pagsamahin mo na, 'di ba? Siyempre, letter A ang tamang sagot. Yan, synthesis, 'di ba? Cognitism is a learning theory that focuses on how information is received. Paano mo tinanggap yung information? Paano mo inorganize? Paano mo in-store? 'Di ba? Yan 'yon ang answer ha. Number 20 may nag-answer ng B. Mali yan ha. Nagkakamali. Yes, Tofi, Tofi ha, pag ikaw naku po, pag ikaw dapat matap sa ano ha, top dapat kahit sa top 10 'di ba? Kahit nasa top 10 maganda na 'yan ha, papasok tayo sa top 10. Sige next number tayo, ayan. Delayed siguro si Shushu, delayed. Ayan, delayed siguro. Baka buntis, ayan baka buntis, delayed. Baka buntis si Shushu, delayed, ayan si Shushu. 'Di ba? Delayed 'yan, buntis 'yan. Ayan, top notcher ako dito. Dito, 'yan, top notcher, 'di ba? Iyon, number delayed din 'to si Ruchi kasi ayan, delayed sila. Mga delayed, ayan, buntis 'yan, delayed, buntis, delayed. Buntis 'yan, delayed 'yan. Sige, number 21 na. Which is an effective way of developing a sense of ownership. Ownership ha? Sense of ownership. Effective way daw, sense of ownership. Baka naman magkamali pa kayo diyan. 'Di ba? Sense of ownership. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. May letter C, may letter D. 'Di ba? 'Yan. Ayan. Okay, sige, sige. May letter C, may letter D. Ayan, nagkakalituhan na sila, 'di ba? Nagkakalituhan na dito, ayan. Ayan, nagkakalituhan na. Nagkakalituhan na, nagkakalituhan na. Ayan, may letter D, may letter C. Maggi-GG tayo dito, ayan. Oh. Nagkakalituhan na sila, 'yan. 'Di ba, ang saya ng ganitong question, ang ganda ng ganitong question. Sense of ownership daw, sense of effective way of developing sense of ownership. Ha? 'Di ba? Ang tamang sagot diyan is doble pala yung involve. Doble pala daw yung involve. 'Di ba? Dinoble na yung involve, dinoble yung involve. Nakita niyo na, 'di ba? As in B. So letter C. Okay? Involve students. In-involve mo yung students sa letters D.
in all decision making that involve the class, pa daw. Di ba? Dinoble na yung letter A, dinoble na yung involved, 'di ba? Oh, ligwak, ayan. Abide, 'di ba, abide ka na kaagad dun. Hindi, let's reformulate the class rules. So make, 'di ba? Students participate, pinapasali mo sila. Okay? In the formulation. Oh, 'di ba hindi puwede lahat, hindi puwedeng lahat, ayan. Oh, only 'di ba? Formulation of class rules, okay? Bantayan 'yan, ay, oh, 'di ba? Bantayan. Hindi nakita yung hindi nakita. Oh, mag-ingat ha, mag-ingat. 'Pag nalilito power of C. Ano yun sabi nila 'di ba? Sabi nila sabi nalito power of C. Oh, hindi naman sa lahat ng panahon, kaya mag-ingat pa rin, oh. Intindihin sabi ko nga, intindihin mo na yung question kapag Prof Ed tayo, intindihin mo na ang question bago yung choices. Ah, question tapos choices, ayan. Sense of ownership means that not waiting for others to act and caring about the outcome as much as an owner of the company would. O, hindi ka maghihintay. O, hindi ka maghihintay, 'di ba? Oh, ayan na. Now I know, ayan. So March 17, now I know. Okay, very good. Sige, next. Eto na. O, 'di ba? Ang dami pa ring naliligwak. Ang dami pa ring nagkakamali. Ayan. Which statements is or are true? Alin daw ang totoo dito? Alin daw ang tama dito? Oh, ayan. Self-reliance. Number one, in the cognitivist classroom, students' minds are tabula rasa. O, alam nyo ba yung tabula rasa? Nandun yan kanina sa choices. O, 'di ba? Ano yung tabula rasa? Ha? Nandun yan sa choices kanina. Sabi ko nga sa inyo, tandaan niyo yung blank sheet. Oh, blank sheet, 'di ba? Tabula rasa, yan. Oh, 'di ba? Oh, sige. Next, rote memorization o rote memorization. No, dapat talagang pangit yung rote memorization. Yan, blank sheet, 'di ba? Yung tabula rasa. And drill are features of behaviorist classroom. Ayan, blank sheet, o 'di ba? Blank state or blank slate or blank sheet. Ayan. In the cognitive classroom, teacher builds on what students know. In the napaka-common tong ganito sa ano sa professional education. Oh, 'yan, John Locke. Napaka-common 'to, itong ganito, okay? Kaya dapat mabilis ka ring magbasa, mabilis ka ring umintindi, ayan. In the cognitivist classroom, students build their own knowledge based on personal meaning. Oh, 'di ba ang saklap? Oh, 'yan, sige tingnan natin kung anong tamang sagot niyo diyan. Ito cognitivist 'to parang lahat tama. Tama. Parang lahat tama talaga 'yan, pero meron talaga diyang mali, okay? Meron talaga diyang mali, sige. Tingnan natin. O, letter C ang sagot ng iba. Ayan, letter C, letter B, may letter B, may letter C. Ayan, sige. Number 22, may letter D din. Nako, ayan, may letter C, may letter D. Oh, ha? Letter C, sabi ni Trescia. Trescia, 'di ba? Ibang-iba din, Trescia, 'di ba? Yung iba Tricia, sa kanya Trescia lang, eh. 'Di ba parang may joke lang, Trasha, Trescia, Tricia, Troscia, Trucia, Trucia, joke lang Tricia, ayan, oh, mekos-mekos, mekos-mekos. Sige. Niloloko na natin 'tong mga ano, silang malas daw, ayan, oh, sila. Oh, sige. So, ang tamang sagot dito ay letter 'di ba? Letter C. 'Pag nalilito, letter C. 'Pag nalilito, letter C. 'Di ba? Cognitivist kasi 'to. Cognitivist, ha? Sa cognitivist, students' minds are tabula rasa. Cognitivist 'to, 'di ba? Intelligence 'to. Hindi 'to tabula rasa. Hindi yan blank state, hindi yan blanko na wala pang alam si estudyante, 'di ba? Power of C. Power of C. Rote memories and drill features are behaviorist classroom. Ito, isa na 'to. Totoo 'to, tama 'to. Okay? Totoo 'yan. Behaviorist yung mga memorization, mga drills, totoo 'yan. Ito, totoo 'to, rote memorization. Kaya ito yung ayoko, yung rote memorization, 'yan. Ayoko kasi nagme-memorize. Okay, totoo 'to. Pero behaviorist, totoo 'to, ha. 'Di ba tama yung number 2? Oh, 'di ba?
Ito naman number 3, in the cognitive class, teacher builds on what students know. Hindi naman kung ano yung alam ng estudyante, cognitivist ka. Do'n ka lang nagbi-build kung ano yung alam ng mali na kaagad. Yan ang sabi ko sa inyo, may mali talaga diyan. Hindi puwedeng tama lahat 'yan, okey? Blanko ang utak daw. Ito daw, blanko. 'Di ba tabula rasa wala. Oh, 'di ba ayan, oh. Saan ang cognitivist do'n? Oh, 'di ba blanko na nga, blanko na nga, ayan. Oh, 'di ba? Yung number 3 naman, maling-mali 'tong number 3. Oh, maling-mali na yung number 3, 'di ba? Oh, so ang tamang sagot ito lang talaga. Students build their own knowledge based on personal meaning. Cognitivist kasi yan, eh, cognitivist classroom. So ang tamang sagot diyan number 2 at saka number 4. Number 2 tsaka number 4. Basahin niyo yung choices, sa pagbasa niyo sa question, yung choices kaagad ang intindihin niyo. Ito kaagad ang intindihin niyo. Okay? Sana tabula rasa nga, sana diyan ang cognitism, 'di ba? Walang cognitism yan kasi blanko na nga siya, eh, blanko na siya. Blanko na nga 'di ba? Ayan, ah, begins in the class association of the philosopher John Locke. Eto na si John Locke, si blank state, 'di ba? Locke believed that human beings was born as tabula rasa, that mentally a human infant was blank state with no prior knowledge or say, 'di ba? Wala nga siyang alam, eh, tapos magtatabula rasa ka pa, blank state na nga. Okay, so mali na yung one. Sige eto naman, eto na si Vygotsky. Ayan si Vygotsky. Paborito nila si Vygotsky, ayan si Vygotsky. Ah, okey, paboritong-paborito nila. Hmm. Ang question, Vygotsky says that learning occurs in a social context. Which learning activity is most appropriate? Social ha, social. Social. Intindihin ang question. Ang lagi kong sinasabi, intindihin ang question. Social. Ayan. So, ang sagot nila letter D daw. Oh, letter D, pure discussion. Hmm. Social ha, social. Makasagot kayo ng sagot. May may sumagot ba dito kaninang ano, journal entry? 'Pag may sumagot ba ditong journal entry kanina? 'Pag may sumagot na journal entry kanina, sige. Okay, 'pag may sumagot na journal entry, big T, big T. 'Di ba, social ha, social context na, eh. May mga kasama ka ng ibang tao diyan, 'di ba? Individual individual pa, social na, 'di ba? Mali na kaagad yung A, mali na kaagad yung B. 'Pag nag-research ka, puwedeng ikaw lang ding mag-isa. Lumabas ka na. Ayan, 'pag journal entry lumabas ka na. 'Di ba? Lumabas ka na daw. 'Di ba? So, social, kasama na yung ibang tao. So, letter D, peer discussion. Ito yung peer discussion. Engage with others in reflection on learning and practice. 'Di ba? Sa Prof Ed talagang critical thinking lang 'yan, eh. Critical thinking lang ang Prof Ed kaya dapat masanay kayo dito na hasain niyo yung pag-iisip niyo, 'di ba? Hasain niyo yung pag-iisip niyo. Kaya maraming naliliko hindi kasi cum laude ka ba Tofi? 'Di ba? May-ari ng Starbucks 'yan, may-ari ng Starbucks 'yan. Sige. Okey ha, tandaan ha. Ayan na, sige. Next question tayo, 24. Kasi malapit na lunch, 'di ba? Ganyan talaga 'yan si Tofi. Yung mga bago lang, hindi critical sa kamahaman ng thinking, ayan. Ah, okey, ayan, critical thinking talaga 'tong sa ano, ganyan 'yan si Tofi guys, huwag kayong maasar diyan, ganyan talaga 'yan si Tofi 'pag sumasali yan dito ganyan 'yan ang aasar. Yung mga bago lang na na-encounter si Tofi, ayan, ganyan 'yan si Tofi, ayan. Ayan yung sinasabi na pampagulo. 'Di ba sabi nga nila black sheep daw yung black sheep, okey. Black sheep, ayan. What is characteristic of the lesson plan that integrates its outcomes, methods, and assessment components? Ayan daw. 'Di ba? Ano daw yung nag-i-integrate, nagsasama diyan sa ano niyo, sa lesson plan niyo? Mm. Oh. Certificate. Pinagsama mo na nga 'di ba, nag-integrate ka na nga tapos nag-differentiation ka pa 'di ba? Digwak na 'di ba? Nag-integrate ka na, eh, 'di ba? Nag-integrate ka na. Oh, integrate ha, andiyan na yung keyword mo, integrate. Pinagsama mo na, integrate mo na. So,
Very good, their alignment. Good job, 'di ba? Nag-integrate ka na, so yung alignment nila. Good job sa mga nakatama diyan, good job. Ayan, curriculum alignment is a process aimed at ensuring coherence and consistency between the intended outcomes as specified in the formal curriculum. Ayan. Akin hindi mo pa nakita. Ewan ko sa iyo, ewan ko sa iyo. Ewan ko sa iyo, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko alam, ayan, hindi ko alam. Sige, ayan na ha. So ang tamang sagot is letter A, 'di ba? No, nag-align ka na eh. Sequencing yung tama, sequencing, organization, 'di ba? Sequencing 'yon. Ito kasi alignment, 'di ba? Nag-integrate ka na, alignment siya. 'Di ba nasa question lang ang answer, 'pag naintindihan mo na yung question, alam mo na yung sagot, madali na lang siya. Okay, number 25. Ayan na, number 25. Oh. In introducing a new lesson, ay ito na, maganda to kasi situation. Tingnan natin to. In introducing a new lesson, what should teacher Lani trying to determine when she relates, ano daw ang sinusubukan na i-determine ni teacher Lani? Ganito ginagawa ko nung nag-take ako ng let ha. Pag hindi mo masyado maintindihan sa English, i-translate mo sa Tagalog. Okay? I-translate mo sa Tagalog. Mas mabilis mong maintindihan. Ngayon ka lang nakasali sa live. Sige. Ayan. Ngayon lang siya nakasali sa live. Sige. Ayan, ano daw sinusubukan na i-determine ni Teacher Lani when she relates a past lesson sa bagong lesson. Ano daw ang dinidetermine niya? Di ba? Sige, tingnan nga natin. Learner's knowledge base. Okay, learner's motivation. Ang ligwak naman ng ibang choices, di ba? Pag nagkamali ka pa dito, umiyak ka na lang. Umiyak ka na lang. Pag nagkamali ka pa dito, umiyak ka na lang. Di ba? A lang positive, A lang positive. Learners pero medyo positive naman 'to, motivation to know more, positive 'yan. Okay? Sa question kasi, sa question, ayan, based knowledge or prior knowledge, 'di ba? 'Yun ang tinitingnan ni teacher. Okay? Very good. So, based knowledge tayo diyan. Good job. Yeah, review the learners. 'Di ba? Based knowledge. I-check mo kung ano yung kaalaman nila. Baka mamaya blank sheet pa. Tabula rasa pala. Alamin mo yun, 'di ba? Tapos tabula rasa. Okay, wala pang alam. Tabula rasa pa pala. Ayan na, ito naman kasi learner skills, hindi rin, 'di ba? Learner style in knowing, hindi rin, lalong hindi, 'di ba? Past lesson, eh. Learner's motivation, lalong hindi. 'Di ba? So do'n ka sa letter A. Ayan, knowledge-based learning is learning that revolves around both the knowledge and the student already has. 'Di ba yung alam na ng estudyante? Relate the student past lesson, 'di ba? 'Yon, based knowledge 'yan or past lessons, okay? Good job, ang daming tumama, ayan, daming tumama. Tabula rasa pala, 'di ba? Number 26, eto na. May question kanina dito sa ano, yung sa index ha, sa index. Ayan, tandaan niyo yung question kanina din. Which of the following characteristics among learners can indicate that their parents have been authoritarian? Okay. Dapat alam niyo 'to ha. May authoritative, ayan, 'di ba? Authoritarian daw yung mga parents nila. Paano mo daw malalaman na yung parents ng mga learners mo authoritarian? 'Di ba? Astig ang dating, astig ang dating. Open friendly, 'di ba? Open friendly. Open friendly ka diyan, lagot ka. Ganito parents ko. Ganito daw parents niya, ganyan daw parents niya. 'Di ba? 'Pag nagkamali ka diyan, hindi ganyan ang parents mo, hindi ganyan ang parents mo. 'Pag nagkamali ka dito, hindi ganyan ang parents mo, 'di ba? Open friendly, open friendly ang parents mo. Okay. Siyempre 'pag authoritarian yung mga parents, fearful, inhibited, 'di ba? Medyo matatakotin, medyo matatakotin. Authoritarian ba naman yung parents, 'di ba? So letter A, good job. Alam na alam 'to. Madali lang yung question, madali lang question. Ampun lang ako. Ito 'yun, ito yung mga ano ha, mga parents natin ha, ito sila permissive, authoritative, uninvolved, walang pakialam, authoritarian. Sige, screenshot niyo na 'yan, screenshot niyo na 'yan. So kapag permissive yung parents mo,
O, 'di ano, ikaw nang bahala sa buhay mo. Ikaw na wala naman siyang pakialam. Eto, whatever you want binibigay nila, 'di ba? Oh, low expectations, few rules, indulgent, accepting, lenient, oh, 'di ba? Avoids confrontation, 'di ba? Warm, oh, ayan 'no. Eto siya dito, low demandingness, high responsiveness. Eto siya, nasa gitna siya nitong dalawang 'to, ha. Ayan, etong arrows na 'to, etong titingnan niyo. So, kapag permissive siya, responsiveness niya high, yung demand niya low lang, ayan ang permissive. Kapag authoritative naman, eto, 'di ba? Let's discuss this. Authoritative siya, eh. So, high expectations siya, high din ang demand. High demand, high expectations. Okay? Kapag ito namang authoritarian, because I said so, 'di ba? Medyo stricto ang parents ko, strict ang parents ko. High demand, low naman ang responsiveness nila, 'di ba? Halos hindi sila nakikialam pero ang demand nila sobrang taas, high expectation, clear rules, 'di ba? Forceful, andiyan na, rigid, punishment, autocratic pa. 'Di ba limited warm, ito 'yon. Uninvolved, wala na 'yang pakialam. Wala na pakialam. 'Pag itong parents mo, wala ng pakialam sa'yo, big T, big T. Wala ng pakialam sa'yo 'yan 'pag ganyan 'yan. 'Di ba? Natawa niyo si Marcos, kaya alam niya, ayan, 'di ba? 'Di ba? Authoritarian. Matatakotin tayo diyan kasi authoritarian parents mo, autocratic, 'di ba? 'Di ba? 'Di yan, tandaan niyo yan, screenshot niyo na yan, ha? Yan yung 4, permissive, authoritative, uninvolved, tsaka authoritarian. Yan number 27, malapit na tayong matapos. Number 27 na tayo. Sige, tapusin na natin. 4 na lang, 27, 28, 29, 30, 4 na lang. Sige. At what instance is the teacher a writer of the curriculum? Writer daw siya ng curriculum. Sobrang dali naman ito. 'Di ba? Sobrang dali naman ito. 'Pag nagkamali ka pa diyan, ako po, ewan ko na lang sa'yo. Ewan ko na lang sa'yo. Borrowings parenting style. Yes, ayun yun, yung parenting style niya, okay. Sige, lesson plan, sabi nila lesson plan. Writer of the curriculum ka, 'di ba? Ayan. Letter A, 'di ba? Ayan. Letter A, ayun. Mga letter A ang sagot. Good job, ha, good job. Writer of the curriculum, siyempre preparing the lesson plans. Magpe-prepare ka ng lesson plans, ayan. Tumama lahat. Tumama lahat. 'Pag ganito yung 'pag matataas yung scores niyo dito, ibig sabihin, sa Actualet mataas din ang score niyo, okey? Ibig sabihin mataas din ang score niyo sa Actualet. Ayan, correlative tayo, correlative, ayan, correlative 'to, correlative research, ayan. 'Pag mataas score niyo dito, mataas din yung score niyo, correlational kasi 'to. Okey, siguradong mataas din ang score niyo yan sa Actualet, yan, LPT. Ayan, basta mag-review lang, ha, wag lang mag-relax, hindi puwedeng mag-relax. Okey, mag-review lang, LPT yan sigurado. Yun, eto yung teacher as curriculist, ayan. Plans the curriculum, writes the curriculum, initiates the curriculum, implements the curriculum, evaluates, innovates, and then knows the curriculum. So tandaan niyo yan, teachers as curriculist, ayan. Curricularist, yan, tandaan niyo na yan, 27/27 na siya. 27/27, ayan. Sige, next. Eto na. Sige. Sige, bakit naman hindi, 'di ba? Sige. Si Toffee, gagawin ko 'tong lecture si Toffee, 'pag nag-top 'to si Toffee, lecturer natin 'to si Toffee. Ano kaya ano kaya 'to, papagalitan kayo ng papagalitan niyan ni Toffee. 'Pag si Toffee nag-lecture, naku, papagalitan kayo ng papagalitan niyan, ayan, papagalitan kayo ng papagalitan. Strict 'yan, strict ang parents, authoritarian 'yan. Okey. Authoritarian 'yan, 'di ba? 'Yan, letter B daw ang sagot nila. Can a licensed teacher go back to teaching even if she has not taught for the past 5 years? Puwede ba daw siya mag-teach ulit kahit hindi siya nakapagturo ng past 5 years? Ang tagal na rin, 'di ba? Past 5 years. Letter B naman ang mga sagot nila. Letter B. No, unless he completes additional 6 units of professional education and 6 units of specialization in school recognized by the government. 'Di ba? 6 units, CPD, CPD 45 units naman 'to. So ang tamang sagot is letter B. Good job, ayan. So 6 units, professional education, 6 units lang, okay? Ayan, 6 units lang.
Re-renew pa rin, 'di ba? 'Yun lang. Oh, 'di ba kahit hindi ka magturo, magre-renew ka pa rin ng ID. Oh, every year, annual renewal, okey? Ah, 12 units, tama 12 units, ayan. 'Yan nga sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Kaya yung malilimit yung ano, yung malilimit yung pag-take ng mga repeaters, imposible 'yun, 'di ba? Kasi imposible 'yun, ha, huwag niyo na lang ano 'yun, huwag na isipin 'yun kasi imposible pa rin yung mangyari. Okey, next question tayo, ayan na, oh. Yung RA 9293, ayan 9293 tandaan niyo 'yan. Professionals who have not practiced their profession for the past 5 years shall take at least 12 units of education courses. Ayan, consisting of at least 6 units of pedagogy and 6 units of context courses. Ayun, okay? So 9293, ayan. 45 units, ayan. So 9293, tandaan 'yan ha, 9293. Ayan na, ito yung mga paborito yung mga questions, ayan yung mga paborito yung questions pero hindi naman 'to lumabas last year, eh. Lumabas ba 'to last year? Parang hindi. Hindi 'to lumabas last year, oo. Hindi 'to lumabas last year. Oo, so baka ngayon 'to lumabas kasi hindi lumabas last year 'to, eh. Walang lumabas na ganito last year. Ayan, sige. So, on learning deficiencies, what is known as learning disability in reading? Learning disability in reading daw. Ano daw 'yan? Okay, 'di ba? Dyslexia, dyscalculia. 'Di ba may dyscalculia, andiyan na dyscalculia, 'pag sumagot ka ng dyscalculia diyan, big deal. 'Di ba? 'Pag sumagot ka ng dyscalculia, big T, 'di ba? 'Pag sumagot ka ng dyspepsia, big T pa rin, big T pa rin. Andiyan na kasi ano, calcula, so calculate, math. Ano ba yung dyspepsia, dyspepsia? Ano ba yung dyspepsia? 'Di ba? So, parang sumakit lang tiyan mo diyan, dyspepsia. Dyspepsia. May sumagot ng dysgraphia. Bakit ka naman ng dysgraphia diyan, 'di ba? Siyempre, oh, hindi man posibleng yung same question ang lumabas, pero hindi just yung parang sumakit yung tiyan mo, 'di ba? Ayan, andito si Pansit Canton, ayan si Pansit Canton. Pansit Canton nandito sa Toffee, ayan, magkasama na kayong dalawa ngayon, sige. 'Yan ha. Nasa exclusive, ayan. Dysgraphia, writing, 'di ba? Bakit may nag-dysgraphia? Ayan. Hindi man na same question ang labas, posible na yung idea, the same idea ang lumabas. Okay, so ang answer diyan dyslexia dyspepsia kasi para ka lang sumakit ng sinakitan ng tiyan diyan, dyscalculia, math. Ito 'yun, 'di ba? Dyscalculia, math 'yan, mga numbers kaya nga may calcula, calculate, dysgraphia. Dysgraph, graph na handwriting, 'di ba, graph, writing, okay? Dyslexia, reading. Tandaan niyo na 'to, i-memorize niyo na 'to, ha. Wala na dapat magkamali dito, may nagkamali pa, eh. So, wala na dapat magkamali dito. Nadisgrasya yung sagot ng C. Sabi ni Romeo daw, nadisgrasya yung sagot ng C, ayan. Mahaba pa. Yung mga September, yung mga September okey na okey. September, mahaba pa oras ng September. Ano, repeater, repeater na ulit. 'Di ba? Ayan na. Ayan, calculate sa math 'yan. 'Di ba, calculate, dyscalculia, ayan. Oh, 'pag ano daw, 'pag yung answer mo dito dyscalculia, mahaba pa yung pagre-review mo para sa September. Ayan, 'di ba? Mahaba pa, inclusive na yung madrasa, inclusive. Ayan, mahaba pa yung time mo mag-review para sa September, repeater pala yan, repeater na. Okay, sige. Sige next, ayan. Number 30 na tayo. Medyo nagugutom na rin. Alam ko gutom na rin kayo, hindi pa ako, yan. Sige. Yes, you're welcome. Last number tayo, ayan, last number tayo. Sige. If a test item, ito yung sabi ko sa inyo kanina, hindi ko diniscuss yung may index do'n, kasi discrimination index, kasi may question sa last question. Ayan, ayan na 'yun, okay. Ito na yung number 30, ano daw gagawin mo diyan? Kapag yung discrimination index niya negative 0.30, 'di ba?
Oh, letter B, discard it. Oh, 'di ba? Bakit mo i-discard? Bakit mo i-discard? 'Di ba? Bakit mo i-discard? Oh, letter A, may letter A na sumagot. O dapat alam mo na yung mga discrimination index. Kaya ito yung sabi ko kanina, meron kasi tayong discrimination na positive discrimination, meron din negative discrimination. O 25/30, o di ba maganda yan, may 25/30 na, sigurado na yan sa actual let, ha? Papasado na yan sa actual let. O letter C naman, sabi ni Patricia, letter C daw. May letter C pa, di ba? Letter B kay Shara. Shara usa, Shara dua, Shara usa. Almario, letter C, letter B. Shara usa, Shara. Shara usa, Shara usa. Sabi ni Shara. Ayan, Shara daw, letter B daw. Sabi na Shara usa, Shara usa. Ayan, discard pag negative, 'di ba? Pag negative, discard agad. 'Di ba? Kasi meron tayong negative discrimination, meron tayong positive discrimination. So ang tamang sagot diyan, discard mo 'yan. 'Di ba? Kasi negative siya negative 30 siya ano ba yung negative discrimination? Ito yung mga discrimination index natin. Tingnan ha. Hindi na 'yan, letter B na ang sagot diyan, letter B na. Okay, letter B ha. Bakit? Ito 'yon. Oh, very good item. So very good 'yan, very good item 'yan. Okay? Good item, moderately discriminating. Not discriminating, marginal. Poor discrimination, poor, questionable item. Okay? Kapag negative, ito na, or it ranges from -1, negative discrimination to positive discrimination. To +1, positive discrimination naman yun. So kapag negative, tandaan, kapag negative, siyempre, negative discrimination siya. Kapag positive, yan typically, an item, effectively discriminates, effective siya. Tandaan ha, so kapag negative discrimination, discard mo na yan. Okay? Maling-mali yan, i-discard mo na kaagad. Di ba? 20 below yung discard. Nandito yan, ito na ito na. Okay? Ayan 20 below. Ito yan 0.20, ayan, 19, ito. Marginal item kasi yan point 10. Ito naman kasing nilagay dito, negative kasing nilagay, 'di ba? Negative na siya, negative 30 na 'yun Ayun negative 0.30 so negative discrimination na siya, naka-negative na, may negative nang nilagay 'di ba? May negative nang nilagay tapos mag-aano ka pa diyan. So negative discrimination na siya, 'di ba? Ayan ha. Sige, ilan mga score niyo? 24 kasi nahuli siya. 19/30. Huli ka ba dito? Yung lang number of items lang na nasagutan niyo talaga. Yung huli kayong sumagot, huwag niyo na isali 'yun. Okay? So kung sa 28, kung 28 ka lang, ayan, lower class, 'di ba? May maraming nakatama sa lower class. Ayan. Sige, 25/30 kay Romeo, 25 kay Patricia. Yan maganda na yung score na yan ha. Maganda na yung score na yan. 5 mali, 'di ba? So pag 5 ang mali mo diyan sa 30, pagpalagay natin 30, 30. 'Di ba? Times 5 natin diyan. 30 times 5, 150, 'di ba? Kung 150 tapos 25 ang mali mo, so naka 125 ka na tama. 'Di ba? Isipin mo na lang. So kung 5 ang mali mo sa 30 items, ibig sabihin naka 125 ka na over 150. Naka 125 over 150 ka na. So mataas na yung score mo, 'di ba? Pero ang goal natin dito siguro mga 130 or 135. Ayun pa, okay na yung 120, 125. Okay, okay na yung 125 diyan. Yan good job guys, good job. Sige. So, eto na yung end natin kasi 12 na. Sinadya ko siya hanggang diyan kasi 12 na Gutom na ako, gutom na rin kayo, 'di ba? So next time ulit, abangan niyo lang diyan sa ano ko sa ayan. Abangan nyo lang sa Facebook page ko yung mga ipo-post ko. Okay? Yes, you're welcome na mga schedule. Okay? Abangan nyo lang doon ha. You're welcome. Ayan, abangan nyo lang. Okay? Abangan nyo lang sa Facebook page ko yung schedule. Kasi may mga nandito na kasi naka-ready na yung mga slides ko Yung schedule lang kasi tinitingnan ko kasi may klase kasi ako, may IELTS class kasi ako. Okay? May IELTS class kasi ako kaya yun, medyo hirap din ako sa schedule. Ayan, sige. Ayan, okay, sige, good job. Okay, good job sa lahat good job guys. Sigurado 'yan. Ayan, walang iwanan hanggang matapos tayo. Okay, pasado 'yan, okay? Tiwala lang. 'Wag malungkot. Mapapawi lahat 'yang pagod nyo. Yes, you're welcome. Mapapawi lahat ng pagod nyo paglabas ng resulta. So paglabas ng resulta,
magkita-kita tayo dito, mag-live tayo ulit, okey. Live tayo ulit. Ipo-post ko lang, okey? Ayan, post ko lang, okey. Sige, thank you guys, thank you, okey. Bye-bye, bye-bye, okey, good job. Yes, magta-tap, sana mag-tap. Gusto kong mag-tap kayo, sana may mag-tap, sana may mag-tap. I'm praying na may mag-tap sa inyo dito, okey? Okey, bye-bye. Thank you guys, thank you. Goodbye, goodbye. Ayan. Ayan, salamat din, okey, bye-bye, ayan.